Welcome back to Senpai Recap. Ang ating i-recap ay ang anime na Natsume Yujin Show. Nagsimula ang istorya na hinahabol ng isang yokai ang isang lalaking student na nagngangalang Takashi Natsume. Nagulat pa ang mga kaklase niya nang bigla siyang pasubsob na lumabas sa forest. Tinanong naman ng mga ito kung ano nangyayari sa kanya, sinabi naman niya na wala lang. Nagtaka pa ang mga ito nang itanong niya kung saan may pinakamalapit na shrine sa area. Tinuro naman ng mga ito. Agad naman siya nagpasalamat saka nagmamadaling umalis. Nagulat naman ang mga classmate ni Natsume dahil pag-alis niya ay may malakas na hangin na dumaan sa kanila. Habang tumatakbo naman siya ay iniisip niya na swerte mga classmate niya dahil hindi nakikita ng mga ito ang humahabol sa kanya. Dito rin napag-alaman na bata pa lang siya ay lagi na siyang nakakakita ng mga kakaibang nilalang na tinatawag na yokai. Hindi talaga friendly ang mga ito sa kanya pero simula nang lumipat siya sa tinitirhan niya ngayon ay mas naging aggressive ang mga ito sa kanya. Ang tanging paraan para makatakas siya sa mga ito ay pumunta sa isang shrine. Busy pa siya sa pagtakbo nang bigla siyang dambahin ng yokai na humahabol sa kanya. Nagtaka naman siya nang tawagin siya nitong Reiko. May pinapabalik pa ito sa kanya. May dumating naman na isa pang yokai at pinigilan ng kasama nito na saktan siya. Ayun dito delikado pag binanggit niya pangalan ng mga ito kaya kailangan muna nila putulin ang dila niya. Pinilit naman niyang makawala sa kabuong lakas itong sinipa. Nainis naman ng isa sa yokai dahil nakatakas siya. Sa isip naman niya ay naiinis siya dahil bakit sa kanya palagi nagpapakita ang mga yokai. Dahil dito inaayawan siya ng mga nag-ampon sa kanya dahil nawirduhan ang mga ito sa kanya. Bigla naman siyang nadapa dahil sa isang lubid. Doon niya na-realize na nasa shrine na siya. Nagulat naman siya nang biglang may magsalita sa likod niya. Natuwa pa ito dahil naputol na niya ang lubid na nagsisilbing barrier. Pilit naman niya binabalik ang lubid pero huli na dahil nakalaya na ang nilalang. Sobrang natakot naman siya dahil may pag-grand entrance pa ang creature. Pero natawa siya nang makita na isa lang itong figure na pusa. Sobrang nagulat naman siya nang biglang sumabog ang shrine at tuluyan itong nakalabas. Pinuri pa siya nito dahil hindi daw siya natakot dito. Sinabi naman niya dito na sanay na siyang makakita ng mga yokai. Nagtaka naman siya nang tawagin siya nitong Reiko. Bigla naman niya naalala na iyon din ang tinawag sa kanya ng yokai na umatake sa kanya. Sinabi naman niya dito na lola niya ang tinatawag nitong Reiko. Doon lang din na-gets ng pusa na isa siyang lalaki. Tinanong naman niya ito kung kilala nito ang lola niya. Sumang-ayon naman ito. Ayun dito nakatira malapit sa area ang lola niya dati. Pinuri pa nito ang ganda ng lola niya. Dagdag pa nito katulad niya nakakita din ito ng mga yokai. Dahil doon ay iniiwasan ito ng mga tao sa paligid nito kaya nagsimula itong pagtripan ang mga yokai sa paligid nito. Nagtaka pa siya nang tanungin siya nito tungkol sa isang libro na tinatawag na Book of Friends. Nang sumang-ayon siya ay bigla na lang itong nawala. Nag-decide naman siya na umuwi na. Patago pa sana siyang papasok sa bahay. Pero nakita pa rin siya ng guardian niya na si Tuko. Agad naman niya itong binati. Nag-alala naman ito sa kanya dahil namumutla siya at ang dumi pa niya. Sinabi naman niya dito na okay lang siya. Saka na siya nagpaalam na papasok na sa kwarto niya. Sobrang relief naman niya nang makapasok na siya sa kwarto niya. Nag-alala pa siya dahil hindi niya pwede sabihin sa guardian niya na inatake siya ng mga yokai dahil baka ayawan siya nito. Dito napag-alaman na dahil maaga na wala magulang niya ay pinagpasa-pasahan siya ng mga kamag-anak niya. Sa ngayon isang buwan na siyang naninirahan sa bago niyang guardian. Nalaman din niya na sa village na iyon nakatira ang lola niya nung buhay pa ito. Nag-decide naman siya na tignan ang mga gamit ng lola niya. Agad naman niya nakita ang sinasabi ng pusa na Book of Friends. Sakto naman dumating ang pusa at tinangka siyang atakihin pero basic niya lang itong ginumbag. Naloka naman siya dahil nasubsob pa ito sa cabinet niya. Binigyan naman niya ito ng pakwan saka sinabihan ito na pagtapos kumain ay umalis na. Nainis pa ito nang tawagin niya itong pusa. Ayun naman dito ang anyong pusa nito ay hindi nito totoong anyo. Pinagmalaki pa nitong napaka-elegante ng totoong anyo nito. Naglabas naman siya ng laruan para sa pusa. Agad naman nitong nilero ang hawak niya. Todo tanggi naman ito nang ma-realize nito ang ginagawa nito. Sinabihan naman niya ito na kumain na lang saka umalis. Tumanggi naman ito dahil ayun dito nasa kanya ang Book of Friends at dahil nakawala ito dahil sa kanya ay mag-volunteer itong maging bodyguard niya. Nagdemand pa ito na tawagin niya itong sensei. Natanong naman niya ito kung ganun ba kadelikado ang iniwan ng lola niya. Ayun naman dito ang nilalaman nito ay mga pangalan ng mga yokai na tinalo ng lola niya. Pinaliwanag pa nito na hinahamon ng lola niya na si Reiko ang lahat ng yokai na makita nito. At dahil may malakas itong spiritual power ay madali itong nananalo.
Pinapasulat naman nito ang mga pangalan ng mga natalo nito sa isang papel bilang patunay na tauhan na niya ang mga ito. Ibig sabihin hindi pwede tumanggi ang mga ito pag tinawag niya pangalan ng mga ito. Nagpanik naman si Nyangko Sensei sa paghawak niya dahil pag na-damage daw ang pangalan sa papel ay masasaktan din ang may-ari ng pangalan nito. Tinanong naman niya ito kung nandun pangalan nito. Agad naman itong tumanggi dahil hindi daw ito kaya ni Reiko. Napa-comment naman siya na nasild nga siya eh. Bigla naman itong nalumbay dahil ayun dito iba ang situation nung nasild ito. Bigla naman itong binago ang usapan para warningan siya na sigurado hahanapin siya ng mga yokai para bawiin ang mga pangalan ng mga ito. Ibig sabihin nasa delikadong situation siya. Sakto naman may dumating na bisita. Nagulat naman siya dahil nang tignan niya ay isang yokai ang nasa pinto. Tinangka pa siya nitong atakihin pero agad siyang nakaiwas. Nagimbal pa siya nang dumating pa ang isang yokai. Tinangka naman siya nitong atakihin pero natakasan niya ito. Agad naman siyang sinundan ni Nyangko Sensei nang makita na hinahabol siya ng dalawang yokai. Agad naman itong tinuro kung saan siya pwede magtago. Sinabihan naman siya ni Nyangko Sensei na ibigay na dito ang Book of Friends dahil hindi niya ito kayang i-handle. Nainis naman ito nang tumanggi siya. Tinanong naman ito kung bakit ayaw niya ibigay dito ang Book of Friends. Sinabihan naman niya ito na wala itong pakialam. Nabuwisit naman ito sa sagot niya kaya nag-transform ito sa totoong anyo nito saka dinamba siya. Puwersahan pa nitong kinukuha ang libro. Hindi naman siya pumayag dahil baka gamitin nito sa kasamaan ang libro. Hindi naman ito tumanggi na may hindi ito magandang intensyon. Nakatikim naman ito ng malupiting sapak niya na nagdulot ng matinding sakit dito. Pinaliwanag naman niya dito na ang Book of Friends ang natitirang mahalagang pamana sa kanya ng lola niya. At dahil maaga itong namatay ay gusto niyang siya ang tumapos sa naumpisahan ng lola niya. Hindi pa makapaniwala si Nyangko Sensei nang sabihin niyang gusto niya ibalik ang mga pangalan ng yokai. Winorningan naman siya nito dahil ilan sa mga may-ari ng pangalan ay masasamang yokai. Baka mapahamak pa siya sa binabalak niya. Sinabi naman niya na maging okay lang siya dahil kasama naman niya ito. Nagkaroon pa sila ng deal na kung sakaling mamatay siya bigla habang nasa journey siya ng pagbalik ng mga pangalan ng yokai ay pwede na nitong kunin ang Book of Friends. Wala naman itong choice kundi pumayag sa deal na inaalok niya. Sinimulan naman nila ang plano nila. Hinarang naman ni Nyangko Sensei ang isa sa yokai na interesado sa Book of Friends. Nakilala naman nito si Nyangko Sensei bilang Madara. Tinangkapan itong umatake pero binasek lang ito ni Nyangko Sensei. Wala naman itong magawa kundi tumakas sa takot. Samantala nagpahabol naman siya sa isa pang yokai saka sinimulan ang ritual ng pagbabalik ng pangalan ayon sa turo ni Nyangko Sensei. Sa proseso naman ng pagbabalik niya ay nakita din niya ang alaala ng yokai. At mula doon ay nakita niya ang lola niya noong bata pa ito, saka paano nito hinamon sa laro ang yokai. Dito din napag-alaman na hinihintay ng yokai na tawagin siya ni Reiko. Dahil ito ang pangako nito, pero dahil sa tagal ng hinintay nito ay nagkaroon na ito ng galit kay Reiko. Bago naman umalis ang yokai ay nagpasalamat naman ito sa pagbalik niya ng pangalan nito. Nagpasalamat naman siya dito dahil nalaman niya na meron din naging mabuti sa lola niya nang buhay pa ito. Nang matapos ay tinanong siya ni Nyangko Sensei kung nakita niya ang lola niya. Natawa naman siya sa comment nito na masama ugali ng lola niya. Tinanong naman siya nito kung kaya ba niya ituloy ang mission ng pagbalik ng pangalan ng mga yokai. Sinabi naman niya na kaya niya. Habang naglalakad pa sila ay nakita niya ang pagkain na kinain ng lola niya sa vision. Niyaya pa niya si Nyangko Sensei pero nauna pa itong pumunta sa kanya. Samantala nagtaka naman si Natsumi nang lapitan siya ng classmate niya para yayain siya sa gagawin na courage test sa isang lumang building. Paliwanag naman ng class president nila na si Susodo pag hindi sapat ang mga kasali ay hindi sila bibigyan ng permission para gawin ang courage test. Wala naman siyang magawa kundi sumali dahil sa pangungulit ng mga ito. Napansin naman ni Susodo na tinitignan niya ito. Sinabi naman ng isa sa classmate nila na malamang nagtataka siya dahil biglang naging friendly ang suplado nilang class president. Masaya naman kinuha ni Susodo ang listahan. May sasabihin pa sana ito nang biglang may lumitaw na yokai sa likod ng mga ito. Nagtaka naman ang mga ito sa reaction niya. Napatakbo naman siya nang biglang habulin siya ng yokai. Nagtaka naman si Susodo nang biglang may naramdaman itong kakaibang dumaan. Napatigil naman siya sa pagtakbo dahil akala niya hindi na siya hinahabol ng yokai. Pero nagulat siya nang bigla na lang nasa harap na niya ito. Inakala pa nitong siya si Reiko. Agad naman niyang tinanggi pero hindi ito nakinig saka siya inatake. Pilit pa nitong hinihingi ang Book of Friends. Bigla naman lumitaw si Nyangko Sensei para pagsabihan ang yokai na wala itong karapatan sa Book of Friends. Nagalit naman ang yokai dito. Patuloy pa itong inasar ni Nyangko Sensei.
Sa sobrang galit nito ay binitawan nito si Natsumi para atakihin ito. Basic naman itong ginumbag ni Nyanko Sensei. Maiyak-iyak naman tumakas ang yokai. Nag-thank you naman siya dito. Na-stress pa siya dahil simula nang hawakan niya ang Book of Friends may dalawang klase ng mga yokai ang nagpupunta sa kanya. Ang una ay ang mga interesado sa libro. Ang pangalawa naman ay mga yokai na maayos na pumupunta sa kanya para bawiin ang pangalan ng mga ito. Nagreklamo naman si Nyanko Sensei dahil baka bago pa niya makuha ang libro ay ubos na ang mga pangalan dito. Binalak pa nitong kainin na lang siya para makuha na nito ang libro pero nang magsalita siya ay nagulat ito, dahil akala nito tulog siya. Kinagabihan habang kumakain sila ay napansin ng guardian niya na si Toko na hindi kumakain si Nyanko Sensei. Hiyang-hiya naman siya dahil nag-inarte pa ito. Binigyan naman ito ng asawa ni Toko na si Sugar ng pagkain nila. Na-stress pa siya dahil kinain agad nito. Bigla naman niyang napansin na may maliit na kagatang pagkain sa lamesa. Nadura naman niya ang kinakain niya nang biglang magsalita ang isang maliit na yokai sa lamesa. Nagulat naman ang mga ito pero dinaan na lang niya sa tawa. Dinala naman niya agad ito sa kwarto niya. Nakiusap naman ito na ibalik niya pangalan nito. Nagulat naman siya nang malaman na kakilala ito ni Nyanko Sensei. Ayun dito isa itong god. Hindi lang nito ito nakilala agad dahil lumiit ito. Nainis naman si Nyanko Sensei dahil mukhang nakilala siya nito. Tinawanan pa nito ang bagong form niya. Sinimulan naman niya hanapin pangalan nito pero nagtaka siya dahil nakastock ito sa isa pang papel. Nang subukan niyang tanggalin ay nasaktan naman ang yokai. Nag-sorry naman siya dito saka sinabi na sumuko na ito na makuha ang pangalan nito dahil imposible na. Maiyak-iyak naman ito saka nakiusap ito na gawan niya ng paraan, pero sinabi niya na wala siyang magagawa. Kinabukasan nag-decide sila na puntahan ang shrine ng god. May nakasalubong naman silang matanda na tinulungan nila dahil natapon ang pagkain na dala nito. Nagpasalamat naman ito saka umalis na. Nagulat naman siya nang sinabi ni Nyanko Sensei na hindi na magtatagal ang buhay ng matanda. Pagdating nila sa shrine ay hindi siya makapaniwala dahil na-confirm nila na isang ang god ang bumisita sa kanya. Nang binati sila nito ay agad siyang nagbigay ng galang dito. Natakot pa siya na baka isumpa siya nito. Pinaliwanag naman nito na tinawag lang itong god, pero ang totoo isa lang itong manlalakbay. Nag-decide lang itong magstay sa shrine. Ayun pa dito nagkaroon kasi dati ng matinding tagtuyot sa lugar. Tapos may isang lalaki na nagdasal sa shrine. Sakto naman biglang umulan kinabukasan. Simula noon nagdadasal na ang mga tao sa shrine. Sinabi naman ni Nyanko na kasing laki ito ng regular na human dati. Ayun naman dito lumaki lang ito dahil madaming tao nagdadasal sa shrine. Pero ngayon lumiit na ulit ito dahil kumunti na ang mga tao nag-aalay sa shrine nito. Magbibigay pa sana siya ng prutas dito. Pero sinabi nito na may nag-alay na dito. Doon niya na-realize na ang nagbigay nito ay ang matandang nakasalubong nila. Tinawag naman ito ng god na Hana. Ayun dito ito na lang ang nag-iisang nag-aalay sa shrine nito. Sinabi naman niya dito na para maibalik ang pangalan nito ay kailangan nilang hanapin ang yokai na nagmamay-ari ng pangalan na nakadikit sa pangalan ng god. Ang problema hindi nila alam kung saan ito hahanapin. Nagulat naman sila nang sinabi nito na kilala nito ang yokai. Ayun dito nainis ito nang matalo ito kay Reiko kaya nang malaman nito na may kinuhanan ulit na pangalan si Reiko ay pinuntahan nito ang yokai para asarin. Dinurowing pa nito ang itsura nito. Natawa naman sila nang makita ang ginawa nito. Nainis naman ito sa reaction nila. Kinabukasan sinimulan nilang hanapin ang yokai. Nagtanong-tanong pa sila sa mga yokai. Pero inabot na sila ng ilang araw ay hindi pero nila ito nakikita. Nagtaka naman sila nang makita ulit nila si Hana sa shrine. Hindi naman nito alam na pinapanood ito ng god. Nang makita sila nito ay agad silang binati. Natuwa pa ito nang malaman na pumunta sila para magdasal sa shrine. Nakakwentuhan naman niya ito at mula doon ay nalaman niya na nakita nito ng saglit ang god. Nagsalita pa daw ito, pero natakot itong sumagot dahil baka matakot ito. Pero ngayong matanda na ito na-realize nito na dapat kinausap nito ang god, dahil alam nitong malungkot ito dahil lagi itong mag-isa. Kinagabihan na panaginipan niya ang situation niya nung bata pa siya dahil lagi din siyang mag-isa at malungkot. Bigla naman siyang nagising dahil may nakadagan sa kanya. Naka-ready na pala si Nyanko Sensei na kainin siya. Agad naman niya itong ginumbag. Kinabukasan na pag-alaman na subconsciously siyang inatake nito. Ayon kay Nyanko Sensei nagkaroon siya ng masamang panaginip kaya hamina ang spiritual power niya at nag-activate naman ang instinct nitong atakihin siya. Binalaan pa siya nito na kung ayaw niyang mamatay huwag siyang magpa-apekto sa negatibong bagay. May pa-comment pa ito na kung mawalan man siya ng buhay ay pabor dito dahil maaga nitong makukuha ang Book of Friends.
Winorningan naman niya ito na pag inatake siya ulit nito habang tulog ay hindi lang jambag aabutin nito. Nagulat naman sila nang dumating ang god para sabihin na nahanap na nito ang yokai. Agad naman nila itong pinuntahan. Napatigil naman sila nang may naramdaman si Nyangko Sensei na palapit. Sakto may lumitaw na yokai sa harapan nila. Tinangka naman siya nitong atakihin. Nainis naman siya dahil ang layo ng itsura nito sa drawing ng god. Habang tumatakbo sila ay sinabihan siya ni Nyangko Sensei na ilabas ang salamin na dala niya. Sa kanya itong itapat sa araw para masil ang yokai. Nalaman naman ng yokai ang gagawin niya kaya hinambalos nito si Nyangko Sensei saka siya nito inatake. Napatingin naman siya sa mata nito kaya nakita niya ang past nito. Dito pinakita na habang naghihintay ito ay nilapitan ito ni Reiko para yayain sa isang laro. Nagka-interes naman ito nang sabihin ni Reiko na pag natalo nito si Reiko ay bibigyan ito ng pagkain o kaya pwede nito kainin si Reiko. Dahil sa vision ay nalaman niya pangalan nito. Bigla naman dumating si Nyangko Sensei. Nag-transform ito saka inatake ang yokai. Nang makawala siya ay agad niyang kinuha ang pangalan nito saka sabay na binalik ang pangalan ng yokai at ng god. Nang mabalik na ang pangalan ng yokai ay naglaho na ito. Nakita naman niya ang vision ng god. At mula doon ay nakita niya kung paano nito na-meet ang lola niya. Dito napaglaman na winorningan na pala ni Reiko ang god na kailangan na nitong umalis sa shrine habang may power pa ito. Dahil pag naubos ang mga taong nagdasal sa shrine ay maglalaho din ito. Pero tumanggi ito dahil hindi nito maiwan si Hana. Nawalan naman siya ng malay pagtapos ng vision. Nang okay na siya ay binisita niya ang shrine. Nagulat naman sila nang lumiit ito lalo. Nagsimula naman rin itong magliwanag. Dito napag-alaman na patay na si Hana. Ibig sabihin maglalaho na rin ito dahil wala na rin itong follower. Sinabi naman niya na siya napapalit kay Hana. Sinabi naman nito na hindi pwede dahil kaibigan siya nito. Habang unti-unti itong nawawala ay sinabi nito na okay lang dahil at least kasabay nito si Hana. Dito napag-alaman na matagal na itong in love kay Hana. Pero wala itong magawa kundi panuurin lang ito. Sinabi naman ni Natsumi dito na nakita ito ni Hana dati. Mukhang natuwa naman ito saka nagpasalamat sa kanya. Saka na ito tuluyang naglaho. Kinabukasan napadaan naman siya sa shrine ng god, nagdasal pa siya dito, nainis naman siya nang kainin ni Nyangko Sensei ang isa sa alay niya sa shrine, tinakbo pa nito ang lahat ng pagkain. Samantala na panaginipan naman ni Natsumi nung bata pa siya ay umiiyak siya sa isang parke dahil lahat ng tao weirdo ang tingin sa kanya dahil sa mga nakikita niyang yokai. May lumapit naman sa kanya na isang babae para i-comfort siya. Bigla naman siyang ginising ng classmate niya, ayun dito may naghahanap sa kanya, pero nang tignan nila ay nawala na ito. Nag-sorry naman ang classmate niya dahil sa pang-istorbo nito sa kanya, sinabi naman niya na okay lang. Nag-uusap pa sila nang biglang sumingit ang isa pa niyang classmate para sabihin na kung may problema siya magsabi lang siya sa mga ito. Tinanggi naman niya na may problema siya. Kinagabihan sobrang stress siya dahil may bumisita na naman ng 10 oras ng gabi na yokai para magpabalik ng pangalan nito. Antok na antok pa siya pero wala siyang choice. Pagod na pagod pa siya dahil sa ritual. Sakto naman dumating si Nyangko Sensei na lasing. Nabahuan pa siya dito. Masaya namang sinabi nito na may dala itong regalo para sa kanya. Saka nito pinalabas ang palaka sa bibig nito. Agad naman niya itong hinuli. Sa kanya ito pinakawalan. Najambag pa niya si Nyangko Sensei. Kinabukasan umalis ang guardian niya na si Toko para mamili. Sakto naman pag alis nito ay may yokai na naghihintay sa pinto. Agad na mapumasok ang mga ito nang makakita ng chance, nagbigay-pugay naman sa kanya ang mga yokai. Nainis pa ang isa dahil imbes na batiin siya ay nanginig lang ito sa takot. Nainis naman siya sa mga ito dahil bigla na lang pumapasok sa bahay niya. Bigla naman lumabas si Nyangko Sensei. Sobrang nainis pa ito dahil mababawasan na naman ang mga pangalan sa Book of Friends. Nagreklamo pa ito dahil puro mahihinang yokai ang bumibisita sa kanya. Kung malalakas sana ang mga yokai na umaatake sa kanya, di sana nakuha na nito ang Book of Friends. Bigla naman sumingit ang yokai. Ayun dito hindi sila interesado sa Book of Friends. Pumunta sila sa kanya dahil alam nila na may malakas siyang spiritual power. Sinubsob pa nito kasama nito para makiusap sa kanya na tulungan niya ang mga ito. Hindi naman siya makapaniwala nang sabihin nito na kailangan ng mga ito ng tulong para tapusin ang isang human. Ayun dito may isang nagpapanggap na yokai exterminator na human na bagong lipat sa 8 fields kung saan nakatira ang mga yokai. Pero imbes na maghunt ng yokai ay ginagamit lang nito ang power nito kung kailan nito gusto. May yak-iyak pa nitong sinabi na gusto lang ng mga ito mabuhay ng matiwasay pero dahil sa human na iyon ay nabubuhay na sila sa takot. Tinanong naman niya kung meron ba talagang human na kayang pumatay ng yokai.
Sinabi naman ng mga ito na meron, sobrang nagimbal naman ang mga ito nang tumanggi siya na tulungan ang mga ito, dahil pag tinulungan niya ang mga ito na pumatay ng human ay magiging criminal na siya, sabay palayas sa mga ito. Tinanong naman siya ni Nyangko Sensei kung bakit siya tumanggi, proud pa nitong sinabi na porte nitong tumapos ng human, hindi naman niya ito pinansin. Sa isip pa niya mas interesado siya sa pumapatay sa mga yokai dahil ibig sabihin katulad niya nakakakita rin ang mga ito ng yokai. Kinabukasan sobrang gulat naman niya nang makita na naghihintay ang mga yokai sa labas ng bahay niya, sinundan pa talaga siya ng mga ito hanggang sa pagpasok niya para lang pumayag siya sa hinihinging tulong ng mga ito. May napansin naman siyang isang student na nakatingin din sa direction kung nasan ang mga yokai, ngumiti pa ito sa kanya saka umalis. Dahil naman sa sobrang kulit ng mga yokai ay wala na siyang magawa kundi pumayag na alamin ang situation ng mga ito, sobrang natuwa naman ang mga ito. Agad naman nilang dinala si Natsumi sa field na tinitirhan ng mga ito. Ayon sa yokai bigla-bigla na lang ginagamit ng human ang power nito kahit wala naman ginagawa ang mga yokai. Sa isip naman niya na baka sensitive ang mga ito sa presensya ng yokai kaya pinapaalis ang mga ito. Kung anumang dahilan ng mga ito ay mas interesado siyang makausap ang human kesa sa mga yokai. Sobrang nagulat naman siya nang biglang maglabasan ang mga yokai para atakihin siya. Humingi pa siya ng tulong kay Nyangko Sensei pero inasar lang siya nito. Ayun pa dito mahihinang yokai lang umaatake sa kanya kaya dapat basic niya lang banatan ang mga ito. Sobrang nabwisit naman na siya sa mga yokai kaya pinagsasapak niya ang mga ito damay pa si Nyangko Sensei. Sobrang nagulat naman sila nang may maramdaman silang parating, nag-transform naman si Nyangko Sensei para ilayo siya sa lugar. Nagulat naman siya dahil nataman ang mga yokai sa atake ng human. Ayon naman kay Nyangko Sensei ang pinag-atake ng human ay isang purifying wave. Tinanong naman niya ito kung anong nangyari sa mga yokai. Ayon naman dito dahil na-purify na ang paligid hindi na muna makakabalik ang mga mahihinang yokai. Dahil sa nasaksihan ay nag-decide na siya tulungan ang mga ito na patigilin ang human sa pag-atake. Sobrang natuwa naman ang mga yokai sa desisyon niya. Pinagbabuhat pa siya ng mga ito. Nilinaw naman niya na hindi nila papatayin ang human. Kinabukasan habang kausap niya mga classmate niya ay nakita niya ulit ang student na ngumiti sa kanya, parehas din ang presensya nito sa umatake sa mga yokai. Tinanong naman niya classmate niya kung kilala nila ang student na dumaan. Ayun naman dito ang pangalan ng student ay Tanuma. Ito rin yung naghanap sa kanya habang tulog siya. Doon din niya nalaman na lumipat ito sa lumang temple sa 8 Fields. Nagulat naman sila nang bigla siyang tumakbo para kausapin sana si Tanuma, pero nawala na ito. Sa isip naman niya maaring nakikita nga nito ang mga yokai pero kahit mag-meet sila ay hindi sila magkaintindihan. Nag-flashback naman nung kinakausap niya ang babaeng inakala niya na katulad din niyang nakakita ng mga yokai. Pero sobrang gimbal niya nang biglang may bumati sa kanya dahil mag-isa lang daw siya sa parke. Doon niya na-realize na ang kausap niya ay isang yokai. Sobrang naiyak naman siya dahil inakala niya meron ng nakakaintindi sa situation niya. Nag-decide naman siya na puntahan ang tinitirhan ni Tanuma para kausapin ito. Duda pa niya ito ang yokai exterminator. Ibig sabihin nakikita din nito ang mga yokai. Nagulat naman siya nang biglang lumitaw ang mga yokai na nanghihina. Ayon sa mga ito umatake na naman ang yokai exterminator. Napaisip naman siya na kung nakikita nga nito ang mga yokai hindi dapat nito sinasaktan ang mga ito dahil wala naman ginagawa ang mga ito na masama. Nagulat naman sila nang biglang may dumating na isang pang yokai. Ayun dito gusto nitong bawiin ang pangalan nito. Sinabi naman niya na sa sunod na lang kasi may gagawin pa siya. Bigla naman sumingit si Nyangko Sensei para sabihin na nagplano siyang manghunting ng human. Nag-volunteer naman itong tumulong. Pinakita pa nito ang palaka na niligtas niya laban kay Nyangko Sensei. Dito niya napag-alaman na follower pala nito ang palaka. Tuwang-tuwa naman ang mga yokai dahil may kakilala pala siyang makapangyarihan na yokai. Nang malaman naman ng yokai na si Masuzo na nasa forest lang ang human ay agad itong umalis para hanapi ito. Agad naman niya itong hinabol para pigilan. Nakita naman ni Masuzo si Tanuma. Nang makita naman niya ito ay agad niya itong pinurotektahan. Sinabihan naman siya ni Nyangko Sensei na banggitin ang pangalan ni Masuzo sa kautusan itong tumigil. Agad naman niya itong ginawa. Sobrang relief naman niya nang tumigil nga ito. Pinagalitan naman siya ni Nyangko Sensei dahil ayon dito basta banggitin niya pangalan ng mga yokai sa Book of Friends ay walang choice ang mga ito kundi sumunod sa kanya. Nagulat naman siya nang makita na ang human na niligtas niya ay hindi si Tanuma. Todo cheer naman ang mga yokai dahil nahuli na nila ang human na umaatake sa kanila. Sinabihan naman niya ang mga ito na kumalma dahil baka madaan nila ito sa pakiusap.
Sobrang nagulat naman sila nang magtanong ang matanda kung sino kinakausap niya. Dito napag-alaman na hindi ito nakakakita ng yokai. Pinaliwanag naman nito na simula nang lumipat sila sa 8 fields ay lagi nang sumasakit ang ulo ng anak nito. Ayun dito sensitive ang anak nito sa presensya ng mga yokai, kaya nag-decide itong i-purify ang paligid. Maiyak-iyak naman ang mga yokai dahil gusto lang pala nitong mapanatag ang loob nito kaya pini-purify nito ang paligid. Ayun naman kay Nyangko Sensei mukhang ang power nito ay ang tinatawag na Buddhist power. Wala itong inborn na power pero nag-training ito para matutang mag-purify. Sinabihan naman niya ang matanda na hindi masasama ang mga yokai na nakatira sa A-field. Tinanong naman nito kung nakikita niya ang mga yokai. Hindi naman siya nakasagot, mukhang nagets na nito ang situation niya. Sinabi naman nito na kung kailangan niya ng kausap ay pwede siyang pumunta sa temple nito anumang oras. Ayun pa dito baka magkasundo pa sila ng anak nito. Nagets naman niya na ito ang tatay ni Tanuma. Kinabukasan nandun pa rin ang yokai na todo cheer sa kanya. Napansin naman niya si Tanuma kaya nilapitan niya ito. Tinanong pa niya ito kung nakikita nito ang mga yokai. Sinabi naman nito na saglit nitong nakita ang mga anino ng mga yokai. Pero duda ito dahil baka namalikmata lang ito. Ayun pa dito naririnig nito na minsan daw may kakaiba siyang kinikilos kaya nagka-interes ito sa kanya. Inamin naman niya dito na nakikita niya ang mga yokai. Pero dapat sila lang ang nakakaalam dahil magiging weird sila sa paningin ng iba. Sumang-ayon naman ito saka na sila nagtawanan. Kinagabihan pinuntahan naman siya ni Masuzo para kunin ang pangalan nito. Tumanggi naman siya dahil sobrang pagod talaga siya. Kinabukasan natuwa pa siya nang mag-iwan ng mga pagkain ang mga yokai sa labas ng bahay niya. Habang naglalakad naman siya ay nagtaka siya nang makakita siya ng kapa na nakahandusay sa daan. Nang ma-realize niya na nanghihina ito dahil sa uhaw ay binigyan niya agad ito ng tubig. Wala naman siya kaalam-alam na pinapanood siya ni Sasada. Pagdating naman sa school ay nagtaka siya dahil kinukulit siya ni Sasada na sumali sa courage test sa lumang building. Tinangka naman niyang tumanggi pero hindi ito pumayag dahil kukulangin ang mga sasali pag hindi siya sumama. Ayun pa dito gigibain na ang lumang building next week kaya last chance na nilang makapag-courage test doon. Wala naman siyang magawa kundi pumayag dahil sa pangungulit nito. Kinagabihan pumunta siya sa building kung saan magaganap ang courage test. Nagtaka naman ang classmate niya bakit may kasama siyang pusa. Pagtingin niya ay sobrang nainis siya dahil sumunod pala sa kanya si Nyangko Sensei. Ayun naman dito interesado ito sa gagawin nilang courage test, sa kakailangan niya ng bodyguard dahil baka may yokai siyang ma-encounter. Bigla naman sumingit ang classmate niya dahil narinig nitong parang nagsalita ang pusa. Agad naman niya tinanggi na nakapagsalita ito, mukhang naniwala naman ang kaklase niya. Winorningan naman niya si Nyangko Sensei na huwag magsalita sa harap ng mga classmate niya, sumang-ayon naman ito. Pinaalam naman ni Sasada ang rules sa kanila. Ayun dito papasok sila sa loob ng building by pair, walang inesay na mananakot ang mga ito para maging safe ang lahat, nagsimula naman sila bumunot ng makakapartner nila, bigla naman tumabi sa kanya si Sasada. Nagtaka pa siya nang ikwento nito ang history ng lumang building, ayun dito noon may isang god of fortune ang gusto makihalubilo sa mga tao, nag-aanyo pa ito bilang bata para makipaglaro sa mga taga-village. Pero isang araw may isang sakim na merchant ang kinulong ang god of fortune para yumaman ito. Simula noon ay tuloy-tuloy ang pagyaman ng merchant, pero sa tagal nito sa madilim na kulungan ay nagsimulang ma-corrupt ang God of Fortune. Hindi naman nagtagal ay na-bankrupt ang business ng merchant at tuluyan itong naghirap. May nagtayo naman ng school building sa lupain dati ng merchant pero hindi nawala ang malas sa lupain. Hanggang ngayon ay nagdurusa pa rin ang God of Fortune dahil naging isa itong kasuklam-suklam na yokai, at magpasa hanggang ngayon ay nag-iikot pa rin ito sa paligid. Tinanong naman niya kung bakit nito kinukwento sa kanya ang tungkol sa building. Sinabi naman nito na wala lang. Saka nakangiting umalis. Nagtaka naman ang lahat dahil nang magbunutan sila ng number ay kulang na sila. Nagsimula naman magpanik ang iba kaya pinakalma ito ng ibang student dahil baka may mga hindi lang nag-sign up. Tinanong naman niya si Nyangko Sensei kung may naramdaman itong kakaiba. Sinabi naman nito na hindi ito sigurado. Duda naman niya ang may gawa ng pagkawala ng ibang student ay ang sinasabi ni Sasada na God na naging yokai. Ayun naman kay Nyangko Sensei kung nandun nga ito ay ibig sabihin napakalakas nito dahil hindi nito maramdaman ang presensya nito. Natuwa pa ito dahil naging mas interesting ang situation. Nagulat naman siya nang bigla itong umalis. Nabahala naman siya dahil baka interesado ang yokai sa Book of Friends. Habang naglalakad naman sila ng kaklase niya ay napatigil sila dahil nalito sila kung saan sila pupunta. Nagtaka naman sila nang may nakita silang nakatayong babae.
Sinubukan naman itong kausapin ng classmate niya, sobrang nagulat naman sila nang lumingon ito dahil isa lang ang mata nito, ngumiti pa ito sa kanila, dahil sa panik ay nahulog sila sa hagdan, sobrang gulat naman niya nang may nakita siyang nakatingin na yokai sa kanila, mukhang disappointed pa ito dahil hindi siya nawalan ng malay, nanggagalaiti pa ito dahil sa mga human ay nakorrupt ito tapos ngayon pati tahanan ng mga ito ay nanakawin din ng mga human. Hahawakan sana siya nito pero biglang dumating si Sasada. Agad naman umalis ang yokai dala ang classmate niya na si Nishimura. Nagtaka naman si Sasada dahil hindi na niya kasama ang partner niya. Hindi naman siya nakasagot. Bigla naman itong tinanong kung nakita niya partner nito. Sinabi naman niya na hindi. Nagtaka naman si Sasada dahil hindi pa bumabalik ang ibang student. Sa isip naman niya na mukhang kinuha nga talaga ng yokai ang mga student. Nagulat naman siya nang tanungin siya ni Sasada kung nakikita niya ang mga yokai. Napansin kasi nito minsan kakaiba ang mga kinikilos niya. Sinabi pa nito na sekreto nito na nakakita siya ng mga yokai basta tulungan niya lang ito. Bago naman siya makasagot ay biglang dumating si Nyangko Sensei at ginumbag si Sasada. Ayun naman dito inakala nitong yokai si Sasada. Dinala naman nila ito sa isang bakanteng classroom. Sinubukan pa niyang buksan ang mga bintana pero ayaw mabuksan. Ayun naman kay Nyangko Sensei na palibutan ng barrier ang paligid ng building kaya hindi sila makaalis. Nakiusap naman siya dito kung pwede ito maghanap ng daan palabas. Sumang-ayon naman ito, sobrang nagulat pa siya nang mag-transform ito bilang human, sakto naman nagising si Sasada, nagtaka naman ito kung sino kasama niya, sinabi naman niya na schoolmate nila ito, parang wala naman nagpaalam si Nyangko Sensei na aalis na, habang naglalakad naman ito ay may nakita itong nag-uusap na mga yokai, nagtakbuhan naman ang mga ito ng sigawan nito. Kinuwento naman ni Sasada sa kanya na dati sumali din siya sa courage test pero nagtatakbo lang siya sa takot. Nang makauwi siya ay na-realize niya na may naiwan siyang napakahalagang bagay sa building. Maiyak-iyak naman siyang bumalik sa building para hanapin ito. Nagulat naman siya nang may kumausap sa kanyang student na may bucket sa ulo. Tinanong pa nito kung ano ginagawa ni Sasada. Pinaliwanag naman niya na naiwan niya ang napaka-importanteng charm sa building. Sinabi naman ng student na pag nahanap niya ay umalis na agad siya. Nagpatuloy naman siya sa paghahanap pero hindi talaga niya makita. Hindi naman siya makapaniwala nang bumalik ang student dala ang charm niya. Sobrang nagpasalamat naman siya dito dahil pamana pa ito ng mama niya sa kanya. Nagtaka naman siya bakit stick ang pananghawak nito sa charm. Sinabi naman nito na hindi nito pwede hawakan ang charm dahil maruming nilalang ito. Nagsasalita pa siya nang bigla na itong nawala. Sinabi naman ni Sasada na base sa pagsasalita nito maaring isa itong multo. Nagka-interest din ito sa building kaya nag-research ito. Doon nito nalaman ang tungkol sa na-corrupt na God of Fortune. Sinubukan naman nito magpasalamat dito kaya pabalik-balik ito sa building pero hindi na nito nakita ang nilalang. Pinaliwanag pa nito na ang dahilan kaya gusto niya humingi ng tulong sa kanya ay dahil duda nito nakikita niya ang mga yokai. Saka demolish na rin ang building kaya last chance na niya na magpasalamat dito. Tinanggi naman niya na nakikita niya ang mga ito. Nagtaka naman sila dahil nang nakabalik na sila ay walang mga student na naghihintay sa kanila. Nagulat naman siya nang bigla siyang kaladkarin ni Nyangko Sensei. Ayun naman dito mga low level lang ang mga servant ng yokai. Pero ang problema nila ang boss ng mga ito dahil napakalakas nito. Nalaman din nito na nasa Book of Friends ang pangalan nito. Nagulat pa siya nang sabihin nito na ang pangalan ng yokai ay Shigure. Mahirap kalaban ito kaya umalis na lang sila. Hindi naman siya pumayag dahil hawak nito ang mga classmate niya. Wala naman itong magawa kundi sumang-ayon sa kanya. Agad naman itong nag-transform nang dumating si Sasada. Napansin naman ni Nyangko Sensei na nag-iipon ang mga maliit na yokai papunta sa rooftop. Nagets naman ni Sasada kung sino pinag-uusapan nila. Tinangka naman itong pumunta sa rooftop para kausapin ang yokai dahil may gusto itong sabihin dito. Pinigilan naman niya ito. Sinabi naman nito na gusto nitong sabihin na masaya itong hinanap nito ang charm at binalik dito. Nagulat naman sila nang bumigay ang kisame. Agad naman niya na protektahan si Sasada. Binili naman niya ito kay Nyangko Sensei saka siya umakyat sa rooftop. Nagulat naman siya dahil pagpunta niya doon ay nakita niya ang mga student na walang malay sa sahig. Nandun din ang yokai at mukhang hinihintay siya nito. Nakiusap naman siya dito na tumigil na ito. Pero tumanggi ito dahil sobrang laki ng galit nito sa mga human. Dahil sa mga ito ay naging isa itong kasuklam-suklam na yokai. Tapos ngayon balak pa ng mga ito nakawin ang tirahan nito. Kaya gusto nitong gumanti sa mga human. Tinanong naman niya dito kung bakit ayaw nito harapin si Sasada. Sinabi naman nito na hindi rin niya magets ang rason.
Sa kakamag-anak siya ni Reiko, bakit hindi na lang niya gamitin ang Book of Friends para pasunurin ito? Nainis naman ito nang sabihin niya na ibabalik niya ang pangalan nito. Ayun, dito hindi na nito kailangan ang pangalan nito. Nagimbal naman siya dahil naapektuhan ng aura nito ang buong building. Ayun naman dito hindi nito kailangan ng kalayaan at hindi na rin nito kailangan ng madumi nitong pangalan. Lalapit pa sana ito sa kanya pero dumating si Nyangko Sensei para protektahan siya. Sinamantala naman niya ang pagkakataon para ibalik ang pangalan nito. Nakita naman niya ang vision na pinapanood nito si Sasada na pabalik-balik sa building para makita ito. Nag-decide naman ito na huwag magpakita dahil pag nagpakita siya dito ay hindi na ito babalik. Nagpasalamat naman ito sa kanya. Ayun, dito tuluyan na itong aalis dahil pagod na rin itong magalit. Pinaalam naman niya dito ang mensahe ni Sasada. Ayun, dito nagpasalamat ito dito saka gusto rin ito malaman nito na hindi ito kasuklam-suklam. Sakto naman dumating si Sasada. Nang makita ito ng yokai ay hinawakan nito sa ulo si Sasada saka nagpasalamat dito. Naiyak naman ito dahil naramdaman nito ang presensya ng yokai. Kinabukasan kinausap siya ni Sasada tungkol sa nangyari sa building pero nagkunyari siya na walang alam sa nangyari. Sumang-ayon na lang ito sa sinabi niya. Maglalakad na sana siya nang makita na naman niya ang kapa na nakahandusay sa daan. Wala naman siyang choice kundi buhusan ulit ito ng tubig sa ulo. Samantala napansin naman ni Nyangko Sensei na isa-isa niyang tinitignan ang mga gamit ng lola niya. Sinabi naman niya dito na curious lang siya. Sa isip naman niya ay sa tuwing binabalik niya ang mga pangalan ng mga yokai ay nagkakaroon siya ng vision ng interaction ng lola niya sa mga ito. Kaya mas lalo siyang na-curious tungkol sa lola niya. Habang tinitignan naman niya ang isang notebook ay may nakita siyang ticket sa tren na pinagtaka niya. Dala naman niya hanggang school ang ticket. Sobrang gulat naman niya nang lumapit sa kanya sina Nishimura at Kitamoto. Mukhang hindi magkasundo ang dalawa sa opinion nila kaya nag-decide sila na tanungin siya kung sino sa tingin niya tama sa kanila. Ayaw naman niya madamay sa away ng mga ito kaya sinabi na lang niya na tama sila parehas. Mukhang mas nainis naman ang dalawa sa sinabi niya. Bigla naman sumingit si Sasada. Hawak pa nito ang ticket na nahulog niya. Ayun, dito lumang na ticket ito. Sobrang curious pa ito kung para saan ang ticket dahil mukhang importante ito. Tinanggi naman niya saka sinabi na napulot niya lang ito. Hindi naman ito naniwala sa kanya pero binigay pa rin ito ang ticket sa kanya. Hindi naman siya makapaniwala dahil hanggang pag-uwi ay sinundan siya nito. Mukhang balak pa nitong sumama kung saan man niya balak pumunta. Tinanong naman niya ito bakit nito gusto sumama. Sinabi naman nito na gusto nitong personal na makakita ng yokai. Sakto naman dumating na ang bus. Hinihila pa siya nito pasakay nang biglang dumating si Tanuma. May tinuro pa itong nahulog ni Sasada. Nang tingnan nito ay wala naman. Nagbigay naman si Tanuma sa kanya ng signal na sumakay na siya sa bus. Agad naman siyang sumunod. Sobrang gulat naman ni Sasada nang makita na nakasakay na siya sa bus. Aawayin pa sana nito si Tanuma. Pero nawala na rin ito paglingon nito. Pagdating naman niya sa abandonadong train station ay nagulat siya nang makita na nauna na pala doon si Nyangko Sensei. Napahinto naman sila sa paglalakad nang makita ang isang yokai. Bigla naman itong tumayo nang nakita siya nito dahil akala nito siya si Reiko. Agad naman nilang tinanggi na siya si Reiko. Pero nang inamoy siya nito ay mas naging excited ito dahil inakala talaga nito na siya si Reiko. Todo yakap pa ito sa kanya. Nagpatulong naman siya kay Nyangko Sensei na pakalmayin ito. Pero sinabi lang nito na hayaan na lang ang yokai sa trip nito, total hindi naman ito masama. Hindi naman nagtagal ay kumalma ito at na-realize nito na hindi nga siya si Reiko. Sobrang nalungkot pa ito nang malaman na patay na ito. Napag-alaman naman nila na hinihintay nito si Reiko dahil nangako ito na sasama ito sa yokai sa pupuntahan nito. May na-realize naman siya kaya tinignan niya ang ticket. At mula doon ay nakita niya na pupunta sana ito kasama si Reiko sa Kiriganuma. Tinanong naman niya kung bakit. Sinubukan naman itong magpaliwanag pero hindi rin nila maintindihan. Sinadjust naman ni Nyangko Sensei na ibalik niya pangalan nito para malaman niya ang situation. Sumang-ayon naman siya dito. Nalaman naman niya na ang pangalan nito ay Santo. Pagbalik niya ng pangalan nito ay nakita niya sa vision na nakaalitan ni Santo ang kaibigan nitong si Mikuri kaya umalis ito para magpunta sa Kiriganuma. Natuwa pa ito nang mangako si Reiko na sasamahan ito papunta doon para kausapin ang kaibigan niyang si Mikuri. Na-realize naman niya na hindi nakapunta si Reiko. Nag-decide naman siya na siya nang tutupad sa pangako nito. Nag-alangan naman ito nang sabihin niya na babalik sila kinabukasan para samahan ito papunta sa Kiriganuma. Dahil sa reaction nito ay nag-decide siya na samahan na ito sa mismong oras na iyon, na sobrang kinatuwa nito. Dahil wala na silang masakyan papunta doon ay naglakad na lang sila.
Tinanong naman niya si Santo kung ano sasabihin nito sa kaibigan nito pag nagkita sila, hindi naman ito nakasagot. Sinabihan naman niya ito na mag-isip na ng sasabihin kay Mikuri para magbati sila. Sumang-ayon naman ito, sobrang gulat naman nila nang biglang yumanig ang paligid. Ayon naman kay Nyangko Sensei may nararamdaman itong masamang aura sa paligid. Sobrang gimbal naman nila nang biglang magkaroon ng buhay ang mga puno at atakihin si Santo. Agad naman nag-transform si Nyangko Sensei nang atakihin na rin ng mga puno si Natsumi. Agad nitong niligtas ang dalawa saka ito tumakbo palayo sa mga puno. Ayon naman kay Nyangko Sensei mukhang naposes ng Earth Spirit si Mikuri. Ginagamit nito ang galit ni Mikuri kay Santo para umatake. Sinadjust naman nito na huwag na nilang puntahan si Mikuri dahil baka mapahamak lang sila. Pero nag-decide na siya na tulungan si Santo. Wala naman nagawa si Nyangko Sensei kundi sundin ang desisyon niya. Nang makarating sila kung nasan si Mikuri ay napansin nila na ang lamig ng paligid. Ayon naman kay Nyangko Sensei dahil ito sa masamang aura, tinawag naman niya si Mikuri para kausapin ito. Tinanong naman niya si Santo kung ano itsura ni Mikuri. Kumuha naman ito ng bato saka sinabi na kasing liit nito si Mikuri. Pabago-bago naman ito ng isip at kumuha ng mga bato na palaki ng palaki para i-describe si Mikuri. Bigla naman sumingit si Nyangko Sensei para sabihin na meron parating. Mula naman sa tubig ay may lumabas na tentacles na nagtangkang umatake sa kanya. Agad naman siyang naprotektahan ni Nyangko Sensei. Sobrang gulat naman nila nang may lumabas na malaking hito sa tubig. Nakilala naman ito ni Santo bilang si Mikuri. Tinangka naman itong tumakas pero pinipilit itong hilahin ni Nyangko Sensei gamit ang tentacles nito. Nagulat naman sila nang palibutan nito si Nyangko Sensei saka siya nito inatake. Inakala naman ni Mikuri na siya si Reiko. Hinihingi pa nito sa kanya ang Book of Friends. Nang mahulog niya ang bag niya ay na-realize nito na nandun ang Book of Friends. Kukunin na sana nito pero naunahan ito ni Santo. Tinangka pa nitong humingi ng tawad kay Mikuri. Hindi naman ito nakinig sa kanito pinag-aatake si Santo. Bumalik naman sa pagiging pusa si Nyangko Sensei para makatakas saka nag-transform ulit para atakihin si Mikuri. Sobrang gulat naman niya nang lumiit si Mikuri pagtapos itong atakihin ni Nyangko Sensei. Binalik naman ni Santo sa kanya ang Book of Friends saka nito tinanong kung nasan na si Mikuri. Ayon naman dito nawala na ito kasama ng Earth Spirit na sumanib dito. Nagulat naman sila nang lumabas si Mikuri sa tubig. Nagtaka pa ito kung anong nangyayari. Sobrang tuwa naman ni Santo nang makita ito. Dito na pag-alaman na nag-away ang dalawa dahil kay Reiko. Ayon kay Mikuri na inis ito kay Santo dahil binigay nito kay Reiko ang pangalan nito. Todo away pa ito kay Santo. Sasawayin sana niya ito pero sinabihan siya ni Nyangko Sensei na tignan mabuti ang reaksyon ng dalawa. Doon niya napansin na masaya ang dalawa sa pagkikita nila. Ayon naman kay Nyangko Sensei mukhang hindi naman nag-away ang dalawa. Nagpasalamat naman si Santo sa kanya dahil sinamahan niya ito. Kinabukasan pagpasok niya ay napansin niya na bati na sina Nishimura at Kitamoto. Nagtaka pa si Sasada dahil ang bilis na magbati ng dalawa. Sinabi naman niya na magkaibigan kasi ang dalawa. Nagsimula naman magtanong si Sasada tungkol sa pinuntahan niya kaya tinakasan na niya ito. Nadaanan naman siya ni Tanuma. Nagpasalamat naman siya dito sa pagtulong nito na i-distract si Sasada. Sinabi naman nito na napansin lang nito na inaabala siya ni Sasada. Napangiti naman siya dito. Samantala habang nagbike naman sila ni Nishimura ay napansin nila na natuyo na ang dam sa village. Nang hinayang pa ang mga ito dahil hindi sila makapangisda, napansin naman niya na may mga bahay na lumubog sa tubig dahil sa dam, may napansin naman siyang kamakaway sa kanya sa isang bahay. Nang sinabi niya sa kina Nishimura ay wala naman nakita ang mga ito, doon niya na-realize na yokai ang kamakaway sa kanya, nagulat naman siya nang maglaho ito. Bigla naman may tumama sa kanya na naging dahilan para mawalan siya ng malay. Sobrang alala naman ni Nishimura sa kanya, na naginip naman siya ng mga ibon na lumilipad. Pagkagising naman niya ay agad siyang sinabihan ni Nyangko Sensei na mahina dahil nahilo siya sa sobrang init. Pero bigla itong napatigil nang may maamoy ito sa kanya. Sakto naman may mga yokai na bumisita para bawiin ang pangalan nila mula sa Book of Friends. Ayon naman dito natutulog sila sa village habang nalubog ito sa tubig. Pero ngayon nagising sila dahil natuyot ito pansamantala, kaya sinamantala nila ang pagkakataon para bawiin ang pangalan nila. Bigla naman dumating ang guardian niya na si Tuko para kamustahin siya. Humingi naman siya ng tawad dito dahil nag-alala pa ito sa kanya. Sinabi naman nito na okay lang, saka pinaalala na oras na para kumain. Sinabihan naman niya ang mga yokai na bumalik na lang dahil may gagawin pa siya. Sumang-ayon naman ang mga ito. Bumalik naman ang mga ito ng 10 oras ng gabi. Kaya agad niyang binalik ang mga pangalan ng mga ito.
Sobrang nanghina naman siya pagtapos, nainis naman sa kanya si Nyangko Sensei dahil nabawasan na naman ang Book of Friends. Bilang pasalamat naman ay naglabas ang yokai ng magic mirror at mula doon ay nakita niya na may nakakapit sa kanyang yokai. Na-realize naman niya na ito yung nakita niyang kamakaway sa kanya. Bigla naman siyang dinamba ni Nyangko Sensei, na naging dahilan para mapaalis ang yokai sa katawan niya. Tinangkapan itong umatake pero inunahan na niya ito ng suntok na nagpahina dito. Agad naman itong humingi ng tawad sa ginawa nito. Ayun dito hindi ito makaalis sa dam ng mag-isa kaya nag-decide ito na sumanib sa kanya. Nagtaka pa sila nang sabihin nito na meron itong kailangan ma-meet kahit anong mangyari. Sobrang na-disappoint pa siyang malaman na magstay ito sa tabi niya. Agad naman tumanggi si Nyangko Sensei. Pero sinabi nito na hindi ito humihingi ng permiso dito. Ininsulto pa nito si Nyangko Sensei kaya nainis ito at tuluyan ng nag-away ang dalawa. Kinabukasan tinutoo nga ng yokai ang sinabi nito dahil nakasunod talaga ito sa kanya kahit saan siya magpunta. Lumipas ang ilang araw ay sumuko na rin siya at pumayag na tulungan ito. Ayun naman dito ang gusto nitong ma-meet ay isang human na nagngangalang Tani Ozaki na taga Futaba Village. Nag-alangan naman siya dahil ang Futaba ay ang village na lumubog sa dam. Tinanong naman niya kung ilang taon nang nakalubog ang village sa tubig. Ayun naman dito ay nasa 20 years na. Nag-decide naman siya magtanong sa mga classmate niya tungkol sa nagngangalang Tani Ozaki. Nabuga naman niya iniinam niya nang sabihin ni Kitamoto na dating taga Futaba Village tatay niya. Sinabi pa nito na itatanong nito kung kilala nito si Tani Ozaki. Habang naglalakad naman sila ng yokai ay sinabi niya dito na sigurado siya masaya ito dahil may chance na mahanap nila si Tani Ozaki. Sumang-ayon naman ito. Nagtaka naman siya nang tanungin siya nito kung pwede sila maghawak kamay. Agad naman siyang pumayag. Napa-comment naman ito na ang bait niya kaya ang dali niyang maposes. Bigla naman itong sinabi na may parating na ulan. Na-realize naman niya na isa itong klase ng ibon na tinatawag na swallows bago ito naging yokai. Sumang-ayon naman ito. Bigla naman dumating si Nyangko Sensei. Inasar pa siya nito. Kinagabihan tuluyan nga umulan. Nagsimula naman kwento ng yokai ang istorya nito. Ayun dito isa itong ibon dati. Pero aksidente nahulog ang nest nila ng mga kapatid nito. May isang human naman ang nagligtas sa kanila saka binalik sila sa nest nila. Pero dahil may amoy na sila ng human ay inayawan sila ng magulang nila at tuluyang silang inabandona. Isa-isang namatay ang mga kapatid niya. At nang mag-isa na lang siya ay nagsimula siyang mag-evolve at naging yokai dahil sa sobrang lungkot. Isang araw may nagbigay ng pagkain sa kanya dahil akala ng human ay isa siyang asong gala. Araw-araw siya nitong dinadalhan ng pagkain. Bigla naman niyang na-realize na ang human din ang nagbalik sa kanila ng mga kapatid niya sa nest nila. Nang lumubog ang village ay maayos siyang nakapagpahinga dahil sa kabutihan ng human na iyon. Kinabukasan binigay sa kanya ni Kitamoto ang address ni Tani Ozaki. Agad naman nila itong pinuntahan. Sobrang excited pa ng yokai dahil naamoy na agad nito ang human. Sobrang nalungkot naman siya nang makita na kahit hindi ito nakikita ni Tani Ozaki ay patuloy pa rin ito sa masayang pagkausap dito. Nagpasalamat naman ito sa kanya dahil natupad na nito ang pangarap nitong ma-meet si Tani Ozaki, kaya oras na para bumalik ito sa Futaba. Sinuggest naman niya dito na magstay pa ito para makita ulit si Tani Ozaki. Tumanggi naman ito dahil gusto nitong magpahinga kasama ang mga kapatid nito. Nagpasalamat pa ulit ito. Nagulat naman ito nang sabihin niya na may oras pa bago lumubog ulit ang village. Dahil doon ay nagkaroon pa ito ng time para makita si Tani Ozaki. At katulad ng dati ay kahit anong tawag nito dito ay hindi ito naririnig. Habang naglalakad sila ay bigla nitong sinabi na magpahinga muna ito dahil napagod ito. Nang bumalik sila para makita ulit nito si Tani Ozaki ay napansin niya na nanghihinan na ito. Pag-uwi naman niya ay nagtaka siya nang makita ang yokai na naghihintay sa kanya. Ayun dito may festival na magaganap sa Futaba Village kinagabihan. Excited pa nitong sinabi ang mga kaganapan sa festival. Bigla naman siyang nagka-interes nang sinabi nito na ang premyo sa competition sa race ay isang yukata na may kakayahan gawing isang human ang isang yokai sa loob ng isang gabi. Nakita naman nitong interesado siya kaya sinama siya nito papuntang festival. Nang makita ito ni Nyangko Sensei ay agad itong sumunod. Nang malaman nito na pupunta siya sa Futaba Festival ay agad itong nag-transform para kumprontahin ang yokai. Dahil pag pumunta siya sa festival ay kakainin siya ng mga yokai. Nag-transform naman ang yokai para paalisin si Nyangko Sensei sa daanan nila. Dito na-confirm na balak talaga nitong kainin si Natsumi. Wala naman siyang pakisaaway ng dalawa dahil ang focus niya ay ang premyo na yukata. Tinanong naman ng yokai kung bakit niya gusto ibuwis ang buhay niya para sa isang yokai.
Sinabi naman niya na dahil napalapit na siya dito, kaya gusto niya itong tulungan. Sobrang na-stress naman ang dalawa sa kanya, nag-decide naman ang yokai na tulungan siya na makasali sa competition. Binalaan naman siya nito na pag natanggal ang takip niya sa mukha ay malalaman ng mga yokai na isa siyang human. Ayun dito kung sino man makahawak ng yukata na hindi gumagamit ng power ay siyang mananalo. Nagsimula naman na ang competition. Nahirapan naman siya na sumabay sa mga yokai dahil ang bibilis ng mga ito. Habang pinapanood naman siya ni Nyangko Sensei ay sinabi ng yokai na impossible siyang manalo. Confident naman si Nyangko Sensei na kakayanin ito ni Natsumi. Kahit ano naman pilit niya na maabot ang yukata, nahirapan siya dahil sa lakas ng mga yokai na kalaban niya. Nang makita naman ni Nyangko Sensei na madadaganan na siya ay agad itong nag-transform para tulungan siya. Dahil doon ay tuluyan niyang nakuha ang yukata. Pagbalik niya ay agad niyang binigay kay Tsubame ang yukata. Sinabi niya pa na nasa festival sa kabilang village si Tani Ozaki kaya pwede na niya itong ma-meet gamit ang yukata. Niyakap naman siya nito saka nagpasalamat. Saka ito masayang nagpaalam sa kanya para puntahan si Tani Ozaki. Kinagabihan ay biglang umulan na naging dahilan para lumubog na ulit sa tubig ang Futaba Village. Nalungkot pa siya dahil hindi na nakabalik si Tsubame. Napaisip pa siya kung bumalik na ito sa village nito. Ayun naman kay Nyangko Sensei baka tuluyan na itong namahinga dahil nagawa na nito ang pangarap nito. Nag-decide naman siya na hintayin si Tani Ozaki para tanungin kung na-meet nito si Tsubame. Nang makausap niya ito ay kinumpirma nito na may na-meet itong isang babae na naka-yukata ayon sa description niya. Nagtaka pa ito dahil hindi ito nagsasalita, hindi pa siya makapaniwala nang sinabi nito na may picture ang dalawa, pero nang makita niya ang masayang mukha ni Tsubame ay bigla siyang napaiyak sa tuwa para dito. Samantala may isang batang fox naman ang tuwang-tuwa nang makapulot ito ng isang sombrero. Excited pa nitong sinabi na ipapakita nito ang sombrero sa nanay nito. Pero bigla itong nalungkot nang maalala na wala na pala ang nanay nito. Pinilit naman itong maging positibo dahil kailangan na nitong mabuhay mag-isa. Samantala nagpaalam naman si Natsumi sa guardian niya na si Toko dahil aalis siya. Nagulat naman siya nang bigla siyang tawagin ng asawa ni Toko na si Shigure. Tinanong pa siya nito kung pupunta siya sa Hot Spring Reserve para sa study trip niya. Sumang-ayon naman siya dito. Nag-sorry naman siya dito dahil kailangan pa nilang bayaran ang study trip niya. Sinabi naman nito na okay lang saka humingi ito ng pabor sa kanya na kung pwede niya kunin ang in-order nitong teacup sa pottery malapit sa hot spring. Nagbigay pa ito sa kanya ng mapa para hindi siya maligaw. Agad naman siyang pumayag. Habang masaya naman siyang naglalakad ay nagtaka siya nang marinig niya ang boses ni Nyangko Sensei. Nagulat naman siya nang makita niya itong nakasilip sa loob ng bag niya. Sinabi naman nito na natural na sumama ito dahil bodyguard niya ito. Habang nasa biyahe naman sila ay tinanong nito kung bakit sobrang saya niya kanina. Sinabi naman niya na masaya siya dahil humingi ng pabor sa kanya ang guardian niya na si Shigure. Hindi naman nagtagal ay nakarating na siya sa high school camp. Pagtapos ng klase nila ay excited siyang niyaya ni Nishimura na pumunta sa hot spring. Tumanggi naman siya dahil may kailangan pa siyang puntahan. Agad naman sila pumunta sa pottery. Samantala sobrang saya naman ng batang fox habang dala-dala nito ang sombrero. Napatigil naman ito nang biglang may mga nagdatingan na mga yokai. Inis pa ang mga ito sa batang fox dahil nasa forest pa rin ito. Pinagsasaktan pa ng mga ito ang batang fox. Wala naman itong magawa kundi umiyak. Sakto naman dumating si Natsumi para iligtas ang batang fox. Tinangka naman siyang atakihin ng mga yokai dahil pakialamero daw siya. Pero basic niya lang pinagjujumbag ang mga ito. Napatakbo naman ang batang fox sa takot sa kanya. Nagpatuloy naman sila sa paglalakad. Pinagsabihan naman siya ni Nyangko Sensei na masyado siyang matulungin. Sinabi naman niya dito na kailangan ng batang fox ang tulong niya. Nagreklamo naman si Nyangko Sensei dahil kailangan pa nilang bumalik kinabukasan dahil hindi pa tapos ang in-order ni Shigure na teacups. Sinabi naman niya na wala silang choice. Wala naman silang kaalam-alam na nakasunod na sa kanila ang batang fox. Sa isip pa nito galit ito sa human pero nagka-interest ito sa kanya. Bumalik naman si Natsumi sa school camp. Sa sobrang pagod naman niya ay nakatulog siya sa klase. Tinangka pa siyang batuhin ng teacher ng chalk pero nag-bounce ito at tumama kay Susoda. Ang may kagagawan nito ay ang batang fox, na sumunod sa kanya hanggang sa school camp, nag-transform pa ito sa fox form para hindi niya ito makita. Samantala nagkwentuhan naman sila ng mga kaibigan niya sa labas ng camp, nagreklamo pa si Susoda dahil tinamaan ito ng chalk na para sana sa kanya, wala naman siyang magawa kundi humingi ng tawad dito. Pinapanood naman sila ng batang fox at napansin nito na ang mga kilos, reaction at pagtawa niya ay halatang hindi totoo.
Nagulat naman ito nang mapatingin siya sa direksyon nito kaya nagtago agad ito. Kinagabihan kinausap ng batang fox ang puntod ng nanay nito. Duda pa nito hindi tao si Natsumi kundi isang yokai na nag-anyong tao katulad nito. Excited pa nitong sinabi na sigurado malungkot din ito kaya yayain nitong tumira si Natsumi sa forest kasama ito. Kinabukasan habang naglalakad sila ay napansin nila na sinusundan sila ng batang fox. Na-stress pa siya dahil paano na ang batang fox aalis na sila kinabukasan. Nagulat naman ito nang bigla silang tumigil sabay takbo. Sakto naman biglang umulan, habang nakasilong naman sila sa puno ay nagtaka siya nang may narinig siyang boses. Nagulat naman siya nang bigyan sila ng batang fox ng malaking dahon pamalit sa payong. Kinuha naman niya ito at nilapitan ang batang fox para magpasalamat, na sobrang kinatuwa nito. Excited naman itong kinuwento sa puntod ng nanay nito na nagpasalamat dito si Natsumi. Ibig sabihin nun may silbi na ito. Nagulat naman ito nang biglang dumating ang bully na yokai. Pinagsasaktan na naman ito ng mga bully, dahil ayon sa mga ito ayaw ng mga ito ang isang katulad nito na walang silbi, nanlaban naman ito dahil ayon dito hindi totoong wala itong silbi sabay kagat sa yokai, lalo naman nabuwisit ang bully na yokai kaya tatapusin na sana nito ang batang fox pero sakto dumating si Natsumi para iligtas ito, habang pinagsasabihan naman niya ang mga ito ay nagulat siya nang marinig niya ulit ang boses, agad naman niya sinundan kung saan ito galing. Ayun naman sa boses nangako si Reiko na ibabalik nito ang pangalan nito pagdating ng Tagsibol, napakomment naman si Nyangko Sensei na ang sama talaga ng ugali ng lola niya, nang makita nila ang malaking puno na may mukha ay agad niyang tinanong kung ito ang tumatawag sa kanya, pinanood naman ng mga yokai kung paano niya ibinalik ang pangalan ng puno, nagpasalamat naman ang yokai na nagngangalang sa Warabi saka na ito tuluyang naglaho, nagtakbuhan naman sa takot ang mga bully na yokai dahil ayaw nilang makuha ang mga pangalan nila. Nagulat naman siya nang ibigay ng batang fox ang pangalan nito sa kanya, ayon dito gusto nito maging follower niya, naiyak naman ito nang tumanggi siya, tinanong pa nito kung dahil ba mahina ito, nilinaw naman niya dito na ayaw niyang maging follower ito dahil kaibigan niya na ito. Kinabukasan ay nakauwi na siya, tuwang-tuwa pa sina Shigure sa teacup na inorder nito, hindi naman siya makapaniwala na nagpagawa ito ng bagong set ng teacup dahil sa kanya, agad naman siyang nagpasalamat sa mga ito. Samantala na-miss naman ng batang fox si Natsumi, nalungkot pa ito pero pinilit nito cheer up ang sarili nito, dahil kailangan nitong lamaking malakas, nagulat naman ito nang biglang may kumausap ditong yokai, ayon dito nabalitaan nito na meet nito ang may-ari ng Book of Friends, natakot naman ito sa itsura ng yokai, ayon naman dito basta bigyan nito ang yokai ng mga isda hanggang mabusog ito ay sasabihin nito kung paano nito makita ulit si Natsumi. Natuwa naman ang batang fox kaya agad itong nanghuli ng mga isda para dito. Nang mabusog na ito ay binigyan nito ang batang fox ng isang gamot. Ayon dito pag ininom nito ang gamot ay magiging tao ito sa loob ng isang araw. Saka na ito umalis. Agad naman itong ininom ang gamot. Nang maging human na ito ay agad itong nagbiyahe para pumunta kay Natsumi. Sobrang sigurado pa ito na malungkot si Natsumi kung nasan man ito. Natuwa pa ito na maamoy nito si Natsumi dahil ibig sabihin malapit na ito. Ang dami pa nitong naging adventure habang hinahanap siya. Wala naman siyang kaalam-alam na hinahanap siya ng batang fox, nakipag-bonding pa siya sa mga kaibigan niya sa pangingisda habang busy si Nyangko Sensei sa pagkain ng mga nahuli nila, nang maamoy naman siya ng batang fox ay sobrang excited itong tumakbo papunta sa kanya, hindi naman nagtagal ay nakarating ito sa bahay nila, agad naman itong pumasok pero nang makita nitong masaya siyang nakikipagkwentuhan sa mga guardian niya habang kumakain, ay agad itong umalis. Na-realize naman niya na sinundan siya ng batang fox kaya napatigil siya sa pagkain. Habang tumatakbo naman ang fox ay sobrang relief nito nang makita nitong masaya siya. Na-realize naman nito na ito ang malungkot at naghahanap lang ito ng makakasama. Habang tumatakbo naman ito ay nadapa ito. Hindi naman ito makapaniwala na sinundan siya ni Natsumi. Napaiyak naman ang batang fox sa kaniyakap siya. Natuwa pa ito nang sabihin niya na ihahatid nila ito para masaulo niya ang daan para mabisita niya ito. Habang nasa biyahe ay nabilib pa siya sa batang fox dahil ang tapang nito, dahil kung siya iyon ay hindi siya aalis dahil lang malungkot siya. Samantala habang naglalakad naman sila ni Nyangko Sensei ay may nakita silang lalaki malapit sa isang pond, agad naman niya itong binati, tinanong naman nito kung gusto niya makita ang mga fireflies, sumang-ayon naman siya dahil sa pagkakaalam niya ay season na ng paglabas ng mga ito, habang kausap naman nila ito ay napansin nila na may yokai na nakasanib dito. Hindi naman siya nagpahalata na nakita niya ito saka siya nagpaalam na aalis na,
Nagulat naman sila nang sundan sila ng yokai. Napatakbo naman siya sa takot, hinabol naman sila nito, hindi naman niya napansin na nasa bangin na siya kaya nahulog sila, hindi naman siya makapaniwala nang iligtas siya ng yokai. Sinabihan pa siya nitong hindi nag-iingat, sumama naman ito sa bahay niya, binigyan pa niya ito ng alak, na-offend naman ito nang tinanong niya kung bakit nito sinasaniban ang lalaki sa pond. Ayun dito kaibigan nito ang lalaki, nagka-interes naman siya dahil ibig sabihin nakakakita ng yokai ang lalaki. Ayun naman dito nung kabataan nito ay super close sila nito, pero isang araw nawala ang ability nito na makakita ng yokai. Tinanong naman niya kung possible ba yun, pinaliwanag naman nito pag naging adult na ang isang tao ay humuhina ang power ng mga ito na makakita ng mga yokai. Hindi naman siya makapaniwala na may posibilidad na mawala ang ability niya. Sinabi naman ng yokai na nalaman nito na malapit nang ikasal ang lalaki, kaya gusto nito sana makita ang special na araw nito. Nagulat naman sila nang ikumpara nito ang relationship nito sa lalaki sa kanila ni Nyangko Sensei. Todo tanggi naman sila dahil hindi sila magkaibigan. Tinanong naman niya pangalan nito, sinabi naman nito na hulaan niya, kung ano-ano naman pinaghuhula niya. Medyo nainis naman ito kaya sinabi nito na isa itong mababang level na yokai kaya wala itong pangalan. Nagulat naman siya nang sabihin nito na magstay ito sa tabi niya hanggang ikasal ang lalaki. Kinabukasan ng magising siya ay nagtaka siya dahil nasa higaan na niya natulog ang yokai at si Nyangko Sensei. Ginising naman niya ang mga ito dahil kailangan na niyang pumasok. Nagulat naman ang yokai nang sabihin niya na ang ipapangalan niya dito ay Kiyu. Sinabi naman nito na siya na bahala kung yun gusto niya itawag dito. Pagtapos ng klase niya ay nag-decide sila ni Nyangko Sensei na pumunta sa pond. Bigla naman nagkwento si Nyangko Sensei. Ayun dito noong unang panahon meron mountain god sa forest na 9 love sa isang tao. Nag-decide naman ang dalawa na magkita tuwing gabi. Noong mga panahon na iyon nagsisilbing liwanag ng dalawa ang mga alitaptap. Bilang pasasalamat ay ginawang yokai ng mountain god ang mga alitaptap. Sa sobrang saya ng mga ito ay umalis ang mga ito sa pond. Ang mga naiwan naman na alitaptap sa pond ay mga descendant ng mga ito. Nagka-interes naman siya pero nilinaw ni Nyangko Sensei na isa lang itong alamat. Pagdating sa pond ay nagulat siya nang makita na may yokai na palapit sa lalaki. Niligtas naman niya ito pero nagulat siya dahil hindi naman pala atakihin ng yokai ang lalaki. Nagdahilan naman siya dito na nadapa siya. Natawa naman ito sa katinanggal ang mga dahon sa ulo niya. Tinanong naman niya ito kung may nakikita ito sa pond. Sinabi naman nito na maliban sa alitaptap baka isda lang meron dito. Nag-decide naman siyang umalis na. Ayun naman kay Nyangko Sensei ang yokai sa pond ay hindi nang atake ng tao. Sa isip naman niya ay gusto sana niya ito tanungin kung nakakita ito ng yokai dati. Sinabi naman ni Nyangko Sensei na magugulo lang isip ng lalaki pag tinanong niya ito tungkol sa past nito. Sakto naman nakasalubong nila si Kiyu. Ayun dito ang pangalan ng lalaki ay Akifumi. Dahil sa nakakakita ito ng mga yokai ay nag-suffer ito sa panghuhusga ng mga tao sa paligid nito. Pumupunta daw ito sa pond para umiyak. Tahimik naman itong pinapanood si Akifumi, pero isang gabi bigla itong pumunta sa pond. Sinubukan itong magtago pero may nabangga ito kaya narinig ito ni Akifumi. Wala naman itong choice kundi magpakita dito. Mukhang nainis naman ito nang makita si Kiyu kaya aalis na sana ito. Agad naman itong pinigilan si Akifumi pero aksidente nagkabanggaan ulo nila. Bigla namang sinabi ni Kiyu na kung pwede sila mag-usap saglit. Tumanggi pa ito pero bumalik din ito kinabukasan. Simula noon ay lagi na sila nagkikita para mag-usap. Hindi naman nagtagal ay naging malapit na sila, pero isang araw ay bigla na lang itong hindi nakakita ng yokai. Ilang beses itong nagpunta sa pond pero hindi nito nakikita si Kiyu kahit anong gawin nito. Tinanong pa nito kung katulad ni Akifumi ay mawawala din ang ability niya na makakita ng yokai. Hindi naman siya nakasagot sa tanong nito. Nag-decide naman silang bumalik sa pond at nakita na naman nila si Akifumi katabi si Kiyu. Habang pauwi naman si Akifumi ay nagtaka ito nang makasalubong nito si Natsumi. Nag-decide naman siyang tanungin ito kung bakit ito pabalik-balik sa pond kahit na hindi na nito nakikita si Kiyu. Inamin naman niya dito na nakakakita siya ng yokai. Bigla naman itong sinabi na pag binabalikan nito ang nakaraan ay para lang itong panaginip. Nagulat naman siya nang tanungin siya nito kung nahirapan ba siya dahil sa ability niya. Dahil kung ito tatanungin ay nahirapan ito dahil lagi itong mag-isa dati. Pero may isang yokai ang nagpagaan ng situation nito. Inamin din nito na minahal nito si Kiyu. Isang araw ay nawala ang ability nito makakita ng mga yokai. Dahil doon ay hindi na nito nakita ulit si Kiyu. Matagal na panahon din itong hindi nakalimutan si Kiyu kaya hindi ito nakapag-asawa.
pero ngayon tumibok na ulit ang puso nito para sa isang napakabait na babae. Ayun naman dito pag kinasal na ito ay hindi na ito pupunta sa pond kahit kailan, bigla naman dumating ang mapapangasawa nito kaya umalis na ito, nagulat naman siya nang magsalita si Kiyu. Ayun dito masaya ito dahil nakahanap na ito ng taong importante dito. Ibig sabihin hindi na ito mag-isa, gusto sana niyang tanungin kung okay lang ito pero bigla nitong hinawakan kamay niya. Habang natutulog naman siya ay nag-flow sa kanya ang memories ni Kiyu kasama si Akifumi, at nakita niyang sobrang naging masaya ang dalawa habang magkasama ang mga ito, pero isang araw ay nawala ang abilities ni Akifumi na makita ito na nagdulot ng pagdurusa sa dalawa, pabalik-balik pa ito sa pond para makita si Kiyu, wala naman itong kaalam-alam na katabi lang nito si Kiyu. At kahit anong sabi nito na mahal nito si Akifumi ay hindi na nito naririnig o nararamdaman man lang si Kiyu. Nang magising naman siya ay nagulat siya dahil nasa harapan niya si Kiyu. Sinabi naman nito na isa itong alitap-tap na yokai. Hindi man magtatagal ay kaya nitong mag-anyong alitap-tap ng isang beses lang. Bigla naman sumingit si Nyangko Sensei dahil pag nag-anyo itong alitap-tap ay hindi na ito makakabalik sa yokai form nito. At sa pagkakaalam pa nito mamamatay ito bilang isang alitap-tap. Sinabi naman ni Kiyu na wala itong pakialam, dahil alam nito na kahit wala na ito ay magiging masaya na si Akifumi, kaya ang gusto na lang nitong gawin ay makita si Akifumi kahit bilang isang alitap-tap lang. Nagulat naman si Natsumi nang mag-transform ito bilang isang alitap-tap, saka na ito umalis para pumunta sa pond, agad naman nila itong sinundan dahil ang yokai na nasa pond ay kumakain ng alitap-tap. Sobrang gimbal pa niya nang makita niya na malapit nang makain ng yokai si Kiyu kaya agad itong inatake ni Nyangko Sensei. Matapos ay agad niyang hinanap si Kiyu, sinabi naman ni Nyangko Sensei na nakaligtas ito, bigla naman naamoy ni Nyangko Sensei si Akifumi, nakita naman nila na lumapit si Kiyu dito at damapo sa kamay nito, habang tinitignan naman ito ni Akifumi ay bigla nitong na-realize kung sino ang alitap-tap, tinangkapan nitong pigilan ito pero tuluyan nang nakihalubilo si Kiyu sa mga alitap-tap. Sobrang napagod naman si Natsumi sa mga nangyari, bigla naman niyang tinanong kung naging okay ba ang situation ng Mountain God at ng babaeng mahal nito, sinabi naman ni Nyangko Sensei na hindi nito alam, dahil hindi katulad ng yokai napakaiksi lang ng buhay ng tao. Nagmo-moment pa siya nang biglang may lumapit sa kanyang isang alitap-tap, nang dumaan ito sa kanya ay parang may ibinulong ito pero hindi niya naintindihan, tuluyan naman na siyang nagpaalam kay Kiyu. Lumipas ang ilang araw ay tuluyan nang nagpakasal si Akifumi, natuwa naman siya dahil nakikita niyang masaya ito, habang naglalakad naman sila ay nasabi niya na mahirap na nakikita niya ang mga yokai at wala siyang magawa para matulungan ang mga ito, sinabi naman ni Nyangko Sensei na wala siyang obligasyon para tulungan ang mga ito, ayun pa dito kahit hindi na niya nakikita ang mga ito ay hindi siya nito iiwan hanggang hindi niya binibigay ang Book of Friends dito. Napangiti naman siya saka sinabi na edi dapat mas galingan nito ang pagprotekta sa kanya. Nag-decide naman siya na egala si Nyangko Sensei, pero na-stress lang siya dahil inuna pa nito mang-asar ng aso, sinabihan naman niya ito na umaktong pusa dahil nasa public place sila, nainis naman ito dahil bakit kailangan pa nila maglakad-lakad, sinabi naman niya na dahil tumataba na ito, kahit ang guardian niya na si Toko ay napansin na lumilindol sa bahay nila pag naglalakad ito. Tinanggi naman ito ni Nyangko Sensei dahil ayun dito malamig kasi kaya naapektuhan ang mga balahibo nito. Nagulat naman siya nang bigla itong tumakbo para habulin ang isang tipaklong, tinangka naman niya itong sundan pero natamba siya nang makabangga siya ng isang lalaki, agad naman siya nitong nasalo, nag-sorry naman ito sa kanya, napansin naman niya ang tato na hugis butiki sa leeg nito, bigla naman may tumawag sa lalaki na nagngangalang na Tori Shuichi. Dito napag-alaman na artista pala ito at nasa kalagitnaan ng taping nito, hindi naman siya makapaniwala dahil akala niya si Nyangko Sensei ito na nag-transform bilang isang human. Habang pauwi naman sila ay may nakasalubong silang yokai na may tali sa leeg, napansin naman niya na hindi maayos ang bandage nito sa kamay kaya inalok niya na ayusin ito, pero sinabihan lang siya nito na huwag itong kausapin. Pinaalalahan na naman siya ni Nyangko Sensei na mag-ingat sa kinakausap na yokai, sumang-ayon naman siya dito. Kinagabihan nagising siya ng 10 oras ng gabi, napansin naman niya na umalis na naman ang dapat na bodyguard niya para makipag-inuman, nagtaka naman siya nang may marinig siyang ingay sa labas ng kwarto niya, sobrang gulat naman niya nang may makita siyang papel na anyong human sa labas ng kwarto niya, agad naman niyang sinarado ang pinto nang tangkain siya nitong atakihin, pero sobrang gimbal niya nang makapasok pa rin ito, nagmamadali naman siyang tumakbo palabas ng bahay niya pero nahuli din siya nito.
Ginamit naman niya ang buong lakas niya para makawala dito. Sakto naman may dumating na isang lalaki, tinanong pa nito kung ano nangyari sa kanya, sinabi naman niya na wala lang dahil sure siya hindi nito nakita ang umatake sa kanya, pero sobrang nagulat siya nang kunin nito ang papel sa kanito sinabi na parehas nilang nakikita ang mga yokai, hindi pa siya makapaniwala nang mag-transform ang papel sa isang yokai, nagulat naman ito nang tanungin niya kung sino ito, tinanggal naman ito ang sombrero nito, doon niya na-realize na ang lalaki ay si Natori. Humingi naman ito ng tawad dahil gusto lang nitong subukan ang kakayahan niya. Nabilib pa ito dahil malakas ang kanyang spiritual power. Hindi naman siya makapaniwala nang sabihin nito na magkakampi sila dahil parehas sila ng situation. Kinabukasan hindi pa rin siya makapaniwala na meron siyang na-meet na nakakita rin ng mga yokai. Kahit si Tanuma ay nagtaka ng daanan lang niya ito. Agad naman siya nitong binati sa kakinamusta dahil parang wala siya sa sarili. Agad naman niyang sinabi na okay lang siya. Nainis naman siya sa sarili niya dahil masyado siyang nagpapaapekto sa sinabi ni Natori. Nagulat naman siya nang mapansin ng mga schoolmate niya si Natori sa may gate ng school nila, mukhang hinihintay pa siya nito, pilit naman niyang iniiwasan ito dahil masyado itong agaw atensyon sa mga tao, pero pilit siya nitong kinukulit dahil gusto siya nitong makausap, wala naman siyang nagawa kaya sumama siya dito sa isang cafe. Agad naman itong tinanong kung human ba talaga siya dahil kakaiba ang presensya niya. Tinanong naman niya kung ano kailangan nito, nagulat naman siya nang tanungin nito kung gusto niya ito tulungan sa trabaho nito, inakala naman niya na ang sinasabi nito ay ang tungkol sa trabaho nito bilang artista, tinanggi naman nito dahil ayun dito may isa pa itong trabaho bilang isang exorcist, ayun pa dito gusto nitong kunin siya bilang assistant nito, agad naman siyang tumanggi sa alok nitong trabaho, nainis naman siya nang tanungin nito kung kailangan niya ng pera. Aalis na sana siya nang pigilan siya nito saka sinabi na nagbibiro lang ito, may sasabihin pa sana siya nang mapansin niya na iba na ang posisyon ng tato nito, nagulat naman siya nang bigla itong gumalaw. Nabilib naman si Natori nang ma-realize nito na nakikita niya ang butiki, ayun dito isa itong birthmark na gumagalaw sa buong katawan nito, ayun pa dito nag-aral ito ng exorcism para tanggalin ang birthmark na napag-alaman nitong isang yokai. Natawa naman ito nang nag-aalala niyang tinanong kung may epekto ba ito sa kanya, sinabi naman nito na wala naman kaya hinayaan na lang nito, nainis naman siya dahil hindi nito sineseryoso ang situation, nainis naman ng yokai na tauhan ni Natori at inatake siya dahil sinigawan niya ang boss nito, agad naman silang nilapitan ng waitress pero sinabi lang ni Natori na nahilo lang siya, sa kanito sinabihan ang yokai na pakawalan siya. Nagulat naman si Natori nang biglang lumitaw si Nyangko Sensei sabay activate ng power nito, dahil doon ay nakawala siya. Agad naman siyang tumakas dala si Nyangko Sensei dahil masyado na silang agaw atensyon. Sinundan naman sila ni Natori, tinawanan pa nito si Nyangko Sensei dahil ang weird daw ng itsura nito, nainis naman ito sa reaction ni Natori, tinanong naman nito kung ano klaseng nilalang si Nyangko Sensei, sinabi naman niyang pusa niya ito. Na-realize naman niya na alam nito ang situation niya kaya sinabi niya na hindi talaga pusa si Nyangko Sensei. Lumapit naman ito kay Nyangko Sensei saka sinabi na ang cute naman ng follower niya, pero nagalit ito at ginumbag si Natori dahil ayun dito ito ang master. Bigla naman lumitaw ang yokai na tauhan ni Natori at kinumpronta si Nyangko Sensei hanggang sa nag-away na ang dalawa, inawat naman niya si Nyangko Sensei sa pamamagitan ng kamao niya. Pinakilala naman ni Natori ang mga follower niya na sina Sasago at Orihime, sa kanito pinaliwanag ang trabaho nito, ayun dito may isang pamilya ang nag-hire sa kanya para imbestigahan ang isang seller dahil hindi nila ito mabenta dahil minamalas ang mga nagtangkang bumili dito, tinanong naman niya kung duda ba nito yokai ang dahilan, sinabi naman nito na simula nang mag-decide ang ancestor ng mga ito na itabi sa seller ang mga mahalagang gamit ng mga ito ay tinirhan na rin ng yokai ang seller at walang human ang makapasok dito. Sinabi naman niya na dapat alamin muna nila ang situation. Natawa naman si Natori saka tinanong kung kampi ba siya sa mga yokai. Hindi naman niya ito nasagot dahil napatingin siya sa yokai na nasa kamay na ni Natori na nag-anyong bracelet. Natuwa naman ito sa kanya dahil ayun dito isa lang siyang mabuting kabataan. May binigay naman sa kanyang papel si Natori. Ayun dito magkita sila sa bahay ng nag-hire dito kinabukasan. Nagreklamo naman siya dahil hindi pa siya pumapayag na tulungan ito. Bigla naman siyang may narinig na yokai na tumatawag sa kanya, kaya nagmamadali siyang nagpaalam kay Natori. Pinigilan naman siya nito sa kanito inatake ang yokai na aatake sana sa kanya. Agad naman niya itong pinigilan dahil base sa action ni Natori ay balak nitong tapusin ang yokai. Sinamantala naman ito ng yokai para tumakas.
Sinabihan naman siya ni Natori na masyado siyang mabait, nagkasagutan naman sila dahil magkaiba ang paniniwala nila tungkol sa yokai. Nagpasalamat naman siya sa pagligtas nito sa kanya saka nagpaalam na dito. Habang pauwi naman sila ay napansin niya ang tali ng yokai. Na-curious naman siya kaya hinailan niya ito. Nabuisit naman ang yokai sa pinaggagawa niya. Nag-sorry naman siya dito. Habang kinakausap naman niya ito ay naamoy ng yokai sa kanya ang kakilala nito. Sinamantala naman niya iyon para kausapin ito at ayusin na rin ang bandage nito. Nagulat naman siya nang biglang magkwento ang yokai. Ayun dito isa itong mountain guardian. Pero isang araw ay hinuli ito ng isang shaman at tinali sa cellar para protektahan ang yaman ng isang pamilya. Dagdag pa nito pag hindi nito ginawa ang mission nito ay hihigpit ang tali sa leeg nito. Napansin naman niya na may mga sugat ang kamay nito. Ayun dito sinubukan nitong tumakas pero hindi nito maputol ang lubid kaya sumuko na lang ito. Hanggang isang araw ay may batang lalaki na lumapit dito. Gaya niya ay nakakakita din ito ng yokai. Ito rin ang naglagay ng bandage sa kamay nito. Hindi naman siya makapaniwala nang sabihin nito na bumalik ang bata makalipas ang ilang taon bilang isang exorcist. Doon niya na-realize na ang sinasabi nito ay si Natori. Kinabukasan habang naghahanda si Natori ng spell para i-exorcise ang yokai ay bigla siyang dumating para kausapin ito tungkol sa yokai. Base sa sagot nito na-realize niya na hindi matandaan ni Natori ang yokai. Pipigilan niya sana ito pero bigla siyang inatake ng yokai na follower ni Natori saka siya dinikit sa puno para hindi siya makagalaw. Sakto naman dumating na ang yokai. Tinanggap naman na ng yokai ang kapalaran nito. Nagpumilit naman siyang kumawala sa follower ni Natori. Inactivate naman na ni Natori ang spell. Sakto naman nakawala na siya kaya agad niyang pinurotektahan ang yokai. Na sobrang kinagulat ni Natori. Pinapaalis naman siya nito dahil hindi na nito pwede pigilan ang spell. Pero nagmatigas siya. Sakto naman dumating si Nyangko Sensei para protektahan siya. Nang mawalan naman siya ng malay ay nagkaroon siya ng vision tungkol sa pagkikita ni Natori at ng yokai. Nagkwento pa ang batang Natori ng buhay nito sa yokai. Napansin naman nito na malungkot si Natori kaya sinabi nito na mabait na kabataan si Natori. Dagdag pa nito dahil na-meet nito si Natori ay naging masaya ito. Sobrang relief naman ni Natori nang magising siya. Ayun dito hindi nito alam na ang yokai na dapat nitong i-exercise ay ang yokai na na-meet nito noong bata pa ito. Dahil naman sa kinas na spell ay tuluyang nawasak ang seal sa leeg nito. Ayun pa dito mababa ang chance nito mabuhay pero dahil sa tulong nila ni Nyangko Sensei ay nabuhay ang yokai. Nag-sorry din ito dahil nadamay pa siya. Ang gusto lang sana nito ay makausap siya dahil parehas sila ng situation. Sumang-ayon naman siya dito. Lumipas ang ilang araw ay hinatid na nila si Natori sa train station para sa pag-alis nito. Pinag-usapan pa nila ang pagkakaiba ng paniniwala nila. Sinabi naman ni Natori na okay lang iyon ang mahalaga sinusubukan nilang intindihin ang situation ng isa't isa. Nagpaalam naman na ito sa kanila. Nagulat naman siya nang makita niyang sumunod ang yokai na nagngangalang Higari kay Natori. Dito na pag-alaman na pinili nitong maging follower ni Natori. Ayun naman kay Nyangko Sensei baka na in love ito kay Natori. Ayun pa dito minsan sila lang nakakaalam kung ano magpapasaya sa kanila. Sumang-ayon naman siya dito. Habang nagkwentuhan naman sila ng mga kaibigan niya ay may napansin siyang lumilipad na payong. Todo hanap naman ang mga kaibigan niya na sina Nishimura at Kitamoto sa payong na sinasabi niya. Nang bumagsak ito sa harap niya nang hindi nakikita ng dalawa ay doon niya na-realize na yokai ito. Kaya sinabi na lang niya sa mga kaibigan niya na baka na malikmata lang siya. Nang umalis na ang mga ito ay agad niyang sinilip ang payong. Nagulat naman siya nang makita niya ang yokai. Nang ma-realize nito na nakikita niya ito ay pinagtangkaan siya nitong atakihin pero agad niya itong ginumbag. Sakto naman dumating si Nyangko Sensei. Sinabihan pa siya nitong masyadong mainitan ang ulo. Tinapon pa nito sa kanya ang buto ng isda na kinakain nito para kainin daw niya para magkaroon naman siya ng kalsyum sa katawan. Tinanggihan naman niya ito. Sakto naman bumangon ulit ang yokai. Na-stress pa siya nang sinabi nito na kailangan nito ang katawan niya. Nagulat naman siya nang biglang may babaeng nagsalita mula sa dala nitong gourd. Humingi pa ito ng tawad dahil sa aksyon ng yokai na si Akagane. Pinakalma naman ng yokai ang boses na tinawag nitong Asagi. Nagtaka naman siya nang biglang tumigil ang boses sa pagsasalita. Ayun naman kay Akagane ay nakatulog ito. Sinabi naman ni Nyangko Sensei na narinig na niya ang pangalang Asagi. Ayun dito merong isang illusionary city kung saan nag-iipon-ipon ang mga maharlika na mga nilalang. Ayun sa sabi-sabi meron isang magandang manunugtog doon na nagngangalang Asagi. Sumang-ayon naman si Akagane. Pero ayun dito bigla itong nagkasakit kaya hindi na ito makapaglaro ng musika gamit ang koto.
Nagulat naman siya nang sabihin nito na ipahiram niya katawan niya dito saka siya pinagtangkan at atakihin nito. Pero nagimbal ito ng kagatin ito ni Nyangko Sensei sa ulo. Agad naman itong tumakas dahil akala nito isang rakon ang kumagit dito na sobrang kinainis ni Nyangko Sensei. Kinagabihan habang natutulog siya ay wala siyang kaalam-alam na nasa tabi na niya si Akagane. Kinabukasan ay sobrang gulat ni Nyangko Sensei nang mapansin na kulay blue ang kulay ng buhok niya. Agad naman niyang tinignan sa salamin at nakumpirma niya na blue nga kulay ng buhok niya pati mata niya, pero nagtaka siya nang bumalik din ito sa normal na kulay. Habang naglalakad naman siya papasok ay binati siya ni Kitamoto pero sobrang nag-blush ito dahil iba ang aura niya at nagniningning pa siya sa paningin nito na agad ding bumalik sa normal. Samantala habang nasa school naman siya ay nakasalubong niya si Tanuma. Binalik pa nito ang hiniram nito sa kanya, nagtaka naman ito nang mahulog niya ito kaya pinulot nito ang libro para ibalik sa kanya, pero sobrang nagulat ito nang mag-anyong babae siya sa paningin nito, pero agad ding bumalik sa normal ang aura niya, sobrang nabahala naman siya sa nangyayari, habang nasa klase siya ay napaisip siya na kung napansin ni Tanuma na may kakaiba sa kanya ibig sabihin may kakaiba nga sa katawan niya, doon niya na-realize na kagagawan ito ni Akagane. Sakto naman lumitaw ito at kinumpirma ang hinala niya, ayon dito nilagay nito si Asagi sa katawan niya habang natutulog siya. Humingi naman ng tawad sa kanya si Asagi dahil wala itong lakas para pigilan si Akagane sa balak nito, sinabi naman niya dito na okay lang kaya hindi na nito kailangan humingi ng tawad. Tinanong naman niya si Nyangko Sensei kung may paraan ba tanggalin si Asagi sa katawan niya nang hindi ito nasasaktan, ayon naman dito ang kailangan lang niyang gawin ay tuparin ang hiling ni Asagi. Pag satisfied na ito ay kusa itong aalis sa katawan niya, bigla naman lumitaw si Akagane, ayun pa dito tumigil na siya sa kakareklamo, tinanong naman niya ito kung sino ito at saan ito galing, ayaw naman itong ibigay ang totoo nitong pangalan sa kanya, kaya nag-decide siya na pangalanan itong Bullseye, na sobrang kinainis nito, mas nainis pa ito dahil nagustuhan ni Asagi ang pangalan na binigay niya dito. Sobrang nakripihan naman si Nyangko Sensei nang mag-moment ang dalawa dahil na-take over ni Asagi ang katawan ni Natsumi. Wala naman na siyang magawa kundi tulungan ang mga ito para makaalis na si Asagi sa katawan niya. Sobrang natuwa naman si Bullseye sa decision niya. Ayun naman dito ang una nilang kailangan gawin ay gumawa ng instrumento na tinatawag na koto. Pinaliwanag naman ni Bullseye na kakailanganin nilang manghuli ng isang yokai na tinatawag na senbiki para makagawa nito. Nagreklamo naman siya dahil kailangan pa nilang manghuli ng isda pero wala din naman siyang nagawa kundi tulungan ito. Inabot na sila ng hapon ay hindi pa rin sila nakahuli, hindi naman niya kinaya kaya nagpahinga na siya habang patuloy pa rin si Bullseye sa paghahanap ng senbiki, humingi naman ng tawad sa kanya si Asagi, tinanong naman niya kung may relasyon ba ito kay Bullseye, tinanggi naman ni Asagi, nagtaka pa siya nang sabihin nito na tagahawak ng payong si Bullseye. Pinaliwanag naman nito na pumupunta ang may kakayahan sa musika para pakalmayan ang forest kung saan naninirahan ang god na tinatawag na Mibo. Nandun naman ang mga tinatawag na umbrella holder bilang mga bodyguard. Pinuri pa nito ang galing ni Bullseye sa pagprotekta dito. Ayun pa dito ang tanging gusto lang nito ay magstay sa tabi ng god na si Mibo pero dahil sa sakit nito ay hindi na nito kayang tumugtog para sa god. Tinanong naman niya kung pinaalis ba ito ng god. Tinanggi naman ni Asagi dahil ayun dito kusa itong umalis dahil wala na itong silbi. Bigla naman sumigaw si Bullseye sa tuwa dahil nahanap na nito ang senbiki. Excited pa ito dahil makakagawa na sila ng koto. Nagulat naman siya nang sabihin nito na sunod nilang kailangan ay ang materials para sa katawan ng koto. Ayun dito kailangan nila maghanap ng isang bambo na bagong tubo pa lang. Sa sobrang pagod ay binuhat na siya ni Bullseye pa uwi. Na-realize naman niya na in love si Bullseye kay Asagi. Sobrang alala naman ni Toko nang makita na basang-basa siya, kaya agad itong kumuha ng tuwalya para panasan siya. Bigla naman niya naalala si Asagi, saka naisip na hanggang kailan kaya siya pwede magstay sa bago niyang tahanan. Samantala nagulat naman siya nang managinip siya na unti-unting nadudurog ang katawan niya, nang magising siya ay na-realize niya na ganun ang nangyari kay Asagi, sakto naman nasa tabi niya si Bullseye, ayun dito nagkaroon ng sakit si Asagi na unti-unting nadudurog ang katawan nito. Kaya hindi na ito makakapaglaro ng koto kahit kailan, pero habang nasa katawan niya si Asagi ay bumabagal ang progress ng sakit, kaya malaki ang pasasalamat ni Bullseye sa kanya. Dagdag pa nito huli nitong nakitang masaya si Asagi ay nang tumutugtog pa ito para sa god na si Mibo. Pinaalam pa nito sa kanya na kinabukasan ay full moon, ibig sabihin mag-open ang daan papunta sa forest ng god pansamantala, kaya ang gusto nito ay makapagpatugtog si Asagi sa harap ni Mibo kahit sa huling pagkakataon.
Nakiusap pa ito na tulungan niya ang mga ito. Kinabukasan sobrang na-stress sila dahil nahirapan sila maghanap ng bambo na kailangan nila. Bigla naman may kumausap sa kanya na yokai. Tinanong pa nito kung ano hinahanap niya. Sinabi naman niya na isang bambo na tumutubo sa isang puno. Agad naman tinuro ng yokai kung nasan ang hinahanap niya. Agad naman niya nakita ang sinasabi nito. Pero huli na nang ma-realize niya na may masamang hangarin ang yokai sa kanya. Sakto naman dumating si Bullseye. Agad naman niyang tinuro ang bambo na hinahanap nito. Sobrang natuwa naman ito sa kanya. Sinimulan naman ito gawin ang koto. Naramdaman naman niya na lumalala na ang sakit ni Asagi. Ibig sabihin pag tumugtog ito ay manganganib ng tuluyan ang buhay nito. Tinanong naman niya kung gusto ba talaga ni Asagi tumugtog. Ayun naman dito kung bibigyan ito ng chance ay gagawin nito. Pinaalala naman niya dito na baka mahirapan ito dahil hindi pang musika ang katawan niya. Sinabi naman nito na okay lang. Saka na ito ulit sumanib sa kanya. Hindi naman niya napansin na nakatulog siya kaya nagulat siya nang magising siya sa sigaw ni Bullseye. Sobrang tuwa pa nito dahil natapos na nito ang koto. Agad naman silang tumakbo papunta sa forest ng god na si Mibo. Pero naantala ang balak nila nang atakihin si Natsumi ng yokai na nagturo sa kanya kung nasan ang bambo. Agad naman siyang pinurotektahan ni Bullseye. Nagulat naman sila nang matamaan ng yokai ang koto nang umatake ito. Tinangka naman niya itong kunin pero huli na nang ma-realize niyang nasa bangin pala sila kaya tuluyan siyang nahulog. Nang magising naman siya ay nasa tabi niya si Bullseye. Sobrang relief naman niya dahil hindi nasira ang koto. Tinanong naman nito kung kaya niyang tumayo dahil kailangan nilang humabol bago magsara ang forest ng god na si Mibo. Pero biglang nag-take over si Asagi sa katawan niya. Ayun dito gusto nitong tumugtog sa huling pagkakataon para kay Bullseye dahil naging mabuti itong kaibigan para dito. Hindi naman ito makapaniwala nang magsimulang tumugtog si Asagi gamit ang katawan ni Natsumi. Pagtapos ay tuluyan nang umalis si Asagi sa katawan niya. Nagpasalamat naman sa kanya si Bullseye. Tinanong naman niya kung saan na ito pupunta. Ayun naman dito dadalhin nito si Asagi pabalik sa hometown nito. Kinamusta naman niya ang kalagayan nito. Ayun naman kay Bullseye. Nasa napakalalim lang ito na pagtulog. Nagpaalam naman siya kay Asagi at saka kay Bullseye. Nainis naman siya nang makita niya si Nyangko Sensei dahil wala ito nung kailangan niya ito, pero parang wala lang na sinabi nito na gutom ito. Tinangka naman niyang gamitin ang koto para tumugtog pero hindi niya kayang tumugtog na katulad ng pagtugtog ni Asagi. Pagkagaling naman niya sa school ay nagtaka siya nang mapansin na may hinahanap si Toko sa ref. Nang malaman niya kung ano hinahanap nito ay agad naman niyang kinumpranta si Nyangko Sensei dahil nawawala ang hipon sa ref. Sigurado pa siya na ito kumain nito. Inis naman itong tinanggi ni Nyangko Sensei. Mag-walkout na sana ito pero natapakan nito ang CD na hiniram niya kay Nishimura na lalong nagpainis sa kanya. Ginumbag naman niya ito na naging dahilan para maluwa nito ang hipon. Tinangkapan nitong lunukin ang hipon pero huli na dahil nakita na niya. Nagulat naman si Nyangko Sensei nang paalisan niya ito. Sobrang nagtampo pa ito kaya agad itong umalis. Sobrang shock naman siya dahil hindi niya sinasadya na paalisan ito. Agad naman itong pumunta sa forest. Pero nainis ito dahil narinig nitong pinag-uusapan ito ng mga yokai. Nagreklamo pa ang mga ito dahil puro inom ginagawa ni Nyangko Sensei pag pumupunta ito sa forest. Hindi naman napansin ng mga ito na nakalapit na siya sa mga ito. Patuloy pa ang mga ito sa pag-insulto sa kanya. Nagkasundo pa ang mga yokai na pagbayarin siya ng doble para makaganti. Hindi naman nakinaya ni Nyangko Sensei ang pinagsasabi ng mga pasaway kaya nagsalita na siya na sobrang kinagimbal ng mga ito. Pinalakpakan pa niya ang mga yokai. Inulit pa niya sa mga ito ang mga pang-iinsulto ng mga yokai sa kanya na lalong nagpabuwisit sa kanya. Maiyak-iyak naman ang mga pasaway sa takot. Sa sobrang galit naman niya ay nag-summon siya ng kidlat at pinatamaan ang mga yokai. Sa kanya iniwan ang mga ito na nakahandusay sa lupa. Nag-decide naman siyang pumunta sa temple ni Tanuma para kausapin ang tatay nito. Nag-transform pa siya bilang human para sabihin dito na e-exercise nito ang mga yokai sa 8 fields. Dahil walang utang na loob ang mga ito, sobrang nagtaka naman ang tatay ni Tanuma sa pinagsasabi niya. Sakto naman bumalik na si Tanuma, mas lalo pa itong nagtaka nang bigla na lang nawala ang kausap nito. Samantala habang naggag-ala naman sina Nishimura at Kitamoto ay na-meet nila si Nyangko Sensei na nasa human form. Nagtaka pa ang mga ito dahil hindi nila kilala ang suot niyang uniform. Sobrang tuwa naman nila nang malaman na kakilala niya si Natsumi. Nang tinanong ng mga ito kung kaano-ano niya si Natsumi ay sinabi niya na sensei siya nito na sobrang pinagtaka ng dalawa. Bigla naman niya niyaya ang mga ito na sumama sa kanya.
Hindi naman makapaniwala ang dalawa nang dalhin niya ang mga ito sa isang kafe para kumain ng napakadami. Ang mas malupit pa ay sila ang pinagbayad ni Nyongko Sensei. Samantala nagpunta naman si Natsumi sa bilihan ng CD para palitan ang nasirang CD ni Nyongko Sensei. Nainis pa siya dahil dagdag gastos pa ito. Samantala sobrang stress naman ni Nakitamoto dahil naubos ang pera nila dahil sa pagsama-sama nila kay Nyongko Sensei. Nakiusap naman ang mga ito kung pwede na silang umuwi pero hindi niya pinapansin ang mga ito dahil busy siya sa paglalaro. Pagpasok naman ni Natsumi sa school ay agad niyang binalik ang CD na hiniram niya kay Nishimura. Nagtaka naman siya nang mapansin na balisa ang mga ito. Hindi pa siya makapaniwala ng kinuwento ng mga ito na may namit silang babae na sobrang lakas lumamon. Ubus din ang budget nila dahil nagyaya pa ito maglaro sa arcade. Tinanggi naman niya na kilala niya ito. Pero sinabi ni Kitamoto na kilala siya ng babae. Nang sinabi ng mga ito na nagpakilala itong sensei ay nagets niya na agad na si Nyongko Sensei ang namit ng mga ito. Pinuntahan naman niya ang mga lugar na pinuntahan ng mga ito para hanapin si Nyongko Sensei. Nang hindi niya ito nakita ay umuwi na siya. Nagtaka naman siya nang may sumalubong na pusa sa kanya. Samantala habang nagmo-moment naman si Nyongko Sensei ay biglang may kumausap sa kanyang yokai na nagngangalang Inko. Tinanong pa nito kung totoo ba na iniwan na niya ang may-ari ng Book of Friends. Sinabihan naman niya ito na wala itong pakialam. Sinabi naman nito na ibig sabihin wala na siyang paki kung puwersahan nitong kunin ang Book of Friends. Aalis na sana ito pero agad nag-transform si Nyongko Sensei para pigilan ito sa binabalak nito. Nagtaka naman ang yokai sa reaction niya. Sinabihan naman niya ito na hindi niya ito hahayaan makalapit kay Natsumi. Sobrang nainis naman ito sabay atake kay Nyongko Sensei. Galit na galit naman siya nang sabihin nito na kaya niya pinuprotektahan si Natsumi ay dahil lamambat na puso niya dito. Agad naman niya itong inatake. Hindi naman nito kinaya ang atake niya kaya agad itong tumakas. Kahit sugatan ay pinilit niyang umuwi para makita si Natsumi pero sobrang gimbal niya nang makita na may hawak itong kuting. Hindi pa siya makapaniwala dahil pinakain nito ang kuting sa kinakainan niya. Dahil sa nakita ay napa-walk out siya sa sobrang shock. Binuhos naman niya ang frustration niya sa pag-iinom sa 8th field. Kinabukasan nag-decide naman siya mag-hunt ng ibon para kainin niya. Pero nang sagudin niya ang mga ito ay nakaiwas ang mga ito at dumiretso siya sa isang malalim na butas. Nagulat naman siya dahil may bata rin doon na mukhang nahulog din. Natuwa naman siya nang bigyan siya nito ng chocolate. Nagpanik naman ang bata nang ginabi na sila sa butas tapos umulan pa. Na-stress pa siya nang umiyak ang bata habang sinasakal na siya sa higpit ng yakap nito sa kanya. Nang makatulog na ang bata ay agad siyang nag-transform para mailigtas niya ito. Iniwan naman niya ito sa labas ng police station. Sakto naman narinig niyang tinatawag siya ni Natsumi. Hindi rin naman niya ito natiis kaya pinuntahan na niya ito. Habang naglalakad naman siya pauwi ay may narinig siyang ingay kaya nilapitan niya ito. Doon niya nakita ang isang palaka na nasabit sa sapot ng gagamba. Agad naman niya itong pinakawalan. Sakto naman may narinig ulit siyang kakaibang ingay. Paglingon niya ay nakita niya ang isang yokai na nakasil sa isang puno. Nagimbal pa siya nang makita na may kinakain itong yokai. Nang makita siya nito ay inatake siya nito. Madali lang naman siya nakawala mula sa galamay nito. Habang tumatakbo siya ay sinabi ng yokai na walang silbi ang pagtakbo niya, dahil kakainin siya nito. Pagdating niya sa bahay ay nagtaka si Toko dahil sobrang putla niya. Sinabi naman niya na okay lang siya. Pagdating niya sa kwarto niya ay agad niyang tinignan ang marka sa braso niya na dulot ng yokai. Binati naman siya ni Nyongko Sensei. Excited pa ito dahil mukhang masarap ulam nila. Nainis naman ito nang sabihin niya na hindi pwedeng kumain ng pusit ang pusa. Madami pa sana itong gustong sabihin pero bigla nitong napansin ang marka sa kamay niya. Paghawak naman ni Nyongko Sensei sa marka ay nagulat siya nang makuryente ito saka biglang lumiit. Nagulat naman siya nang sabihin nito na nasumpa siya. Nainis naman ito nang tawanan niya ito dahil ang cute nito, sinapak pa siya nito. Madali naman naka-move on si Nyongko Sensei sa nangyari dahil sa masarap na pagkain na kinakain nito. Kinuwento naman niya dito ang nangyari. Sinabi naman nito na dahil nadamay ito sa sumpa sa kanya ay wala silang choice kundi tumawag ng ibang magprotekta sa kanya pansamantala. Pinaliwanag naman nito na gagamitin nila ang Book of Friends para mag-summon ng yokai. Hindi naman siya makapaniwala na pwede nilang gawin iyon. Ayun naman dito pinagyayabang dati ni Reiko na kaya nitong i-summon ang mga yokai sa Book of Friends. Nagpunta naman sila sa forest ng 10 oras ng gabi para sumulat ng Magic Circle. Tinuruan naman siya ni Nyongko Sensei sa mga gagawin niya. Sinadjust naman nito na ang tawagin nila ay si Masuzo dahil nakita na niya ito saka alam din niya pangalan nito.
Inutusan naman siya ni Nyongko Sensei na tuluan ng dugo ang salamin sa gitna ng magic circle sa kanya tuluyang inactivate ang magic circle. Agad naman siyang binati ni Masuzo pagkakita nito sa kanya, nag-sorry naman siya dahil hindi niya naibalik ang pangalan nito, pinaliwanag pa niya dito na kailangan niya ng tulong nito. Agad naman itong pumayag, pinakita naman niya dito ang marka niya sa kamay. Ayun naman dito hindi ito pamilyar sa mga cursed mark kaya magtatawag ito ng iba, nagpasalamat naman siya dito. Nagulat naman siya nang balaan siya ni Masuzo na huwag magpakita ng kahinaan sa mga yokai, dahil gagamitin ito ng mga yokai laban sa kanya. Pinagsabihan naman ito ni Nyongko Sensei dahil sa kawalang galang nito sa kanya, sinabihan naman nito si Nyongko Sensei na ang lakas ng loob nito deklarang bodyguard ito ni Natsumi, wala nga ito nang markahan siya ng isang yokai. Nainis pa si Nyongko Sensei nang sabihin nito na iwan na niya ito at si Masuzo na lang ang gawin nitong bodyguard. Dahil mas kaya siya nitong protektahan kesa sa isang manikang pusa, sobrang nanggigil naman si Nyongko Sensei sa pang-iinsulto nito, hindi naman ito pinansin ni Masuzo. Sinabi pa nito na ang tatawagin nitong tutulong sa kanila ay si Hinowi, saka ito biglang naglaho. Na-shock naman si Nyongko Sensei sa pangalang binanggit nito, tinanong naman niya kung kilala niya ang yokai na nagngangalang Hinowi. Sakto naman may lumitaw na isang yokai, agad pa siya nitong niyakap dahil akala nito siya si Reiko. Nang ma-realize naman nito na lalaki siya ay sobrang na-shock ito. Ayun naman kay Nyongko Sensei sobrang mahal ni Hinowi si Reiko, at sobrang daring-diri ito sa mga lalaki, napatigil naman sa pag-moment si Hinowi nang marinig nito ang boses ni Nyongko Sensei. Nang makita naman ni Hinowi ang itsura nito ay sobrang natawa ito, pinakalma naman ito ni Nyongko Sensei dahil nakripihan na daw siya dito. Bigla naman itong tinanong kung sino siya, sinabi naman niya dito na apo siya ni Reiko. Tinanong naman nito kung nasan ang lola niya, sinabi naman ni Nyongko Sensei na matagal na itong patay, napaiyak naman ito sa nalaman, binigyan naman niya ito ng panyo, inis naman itong tinanggap ni Hinowi, humingi naman ito ng tawad sa naging action nito, saka nito pinaliwanag ang marka sa kamay niya. Ayun dito ito ang tinatawag na 5-day mark, dahil hindi makagalaw ang yokai ay naglalagay ito ng marka sa mga napapadaan malapit dito. Sa loob ng 5 araw ay unti-unti kinakain ng marka ang life force ng namarkahan nito, hanggang sa tuluyan na siyang makain nito. Dagdag pa nito ginagawa iyon ng yokai para magkaroon ito ng lakas para makalaya. Nang tinangka naman nila balikan ang dinaanan niya ay hindi na nila ito mahanap. Ayun naman kay Hinowi baka aksidente siyang pumasok sa hindi dapat daanan ng isang human. Sinabihan naman siya nito na umuwi na muna, habang naghahanap ito ng paraan para matanggal ang marka sa kanya. Nagulat naman siya dahil pag-uwi niya ay may nilalang na nakatayo sa dadaanan niya, sinabi naman ni Nyongko Sensei na hindi ito isang yokai. Kinabukasan na bahala pa siya dahil napansin niyang lumaki ang marka, nagulat pa siya nang makita niyang nasa tapat na ng bahay niya ang malaaninong nilalang, sinabi naman niya na parang ito yung sa horror story na unti-unting lumalapit sa target nito. Pag-uwi naman niya ay nabahala na siya dahil nasa pinto na ang nilalang, hindi naman niya alam ang gagawin niya, sakto naman dumating si Hinowi. Sinabi nito na nalaman na nito kung sino may-ari ng marka, isa itong napakamakapangyarihan na evil spirit na na-sealed. Ginagamit nito ang marka para mag-hunt, unti-unti ay nag-iipon ito ng lakas para masira ang sealed. Nagulat pa siya nang malaman na isa na lang ang kailangan nito para makalaya ito, at dahil hindi ito makagalaw ay pinapadala nito ang shadow nito para ito ang kumain sa minarkahan nito. Pinaliwanag pa nito na unti-unti kinukuha ng shadow ang life force niya para makakilos ito. Binalaan pa siya nito na mamamatay siya pag nahawakan siya nito. Nagulat naman sila nang biglang lumaki si Nyongko Sensei. Ayun naman dito hindi nito makontrol power nito dahil sa marka. Agad naman sila nagtago nang lumabas si Toko dahil narinig nito ang ingay nila. Sinadjust naman ni Nyongko Sensei na kainin niya ang shadow. Sinabi naman ni Hinowi na ang may marka lang ang pwede makahawak nito. Ayun pa dito ang kailangan lang niyang gawin ay takasan ang shadow sa loob ng 5 araw. Sa isip naman niya ay ayaw niyang madamay ang mga guardian niya, kaya nag-decide siya na matulog sa labas kasama si Nyongko Sensei, saka babalik siya sa bahay ng umaga para hindi mapansin ng mga guardian niya ang nangyayari. Kinabukasan pag-uwi niya ay nakita niyang nakapasok na ang shadow sa bahay nila, nagmamadali naman siyang umalis, sa isip pa niya dahil nakapasok na ito ay hindi na siya pwede umuwi, nag-decide naman siya na tawagan si Toko para sabihin na magstay muna siya sa kaibigan niya ng ilang araw. Hindi naman niya kinakaya ang sakit ng marka, bigla naman lumitaw si Hinowi, ayun pa dito ibang-iba siya kay Reiko, nag-uusap pa sila nang biglang magbago na naman ang size ni Nyongko Sensei.
Sinadjust naman ni Hinowi na magkaroon siya ng servant na magprotekta sa kanya. May nilabas pa itong scroll kung saan pwede niya i-summon ng isang creature na kayang magpaalis ng masasama. Nagpasalamat naman siya dito. Nainis naman si Hinowi dahil kamukha talaga niya si Reiko. Kinagabihan habang pinag-aaralan niya ang scroll ay sobrang nanakitang marka. Sinabihan naman siya ni Hinowi na magpahinga na muna. Iniwan naman siya nito pansamantala para maghanap ng makakain. Sobrang nagimbal naman siya nang bigla siyang magising at nakita niyang kakainin na siya ng shadow. Nagmamadali naman siyang umiwas dito. Hindi pa siya makapaniwala nang habulin siya nito. Hinanap naman niya ang scroll pero hindi niya ito nakita. Kakatingin naman niya sa shadow ay nadapa pa siya. Nag-transform naman ang shadow at excited na sinabi na kakainin siya nito. Tinangka naman itong atakihin ni Nyangko Sensei pero tumagos lang ito dito. Sakto naman dumating si Hinowi kaya agad nitong hinagis sa kanya ang scroll. Inactivate naman niya agad ito para mag-summon ng isang Shaki. Nagulat naman siya na ang lumabas ay isang maliit na ibon. Natawa naman ang shadow dahil ang liit daw ng nasummon niya. Tinangka naman niya protektahan ng ibon. Pero bago pa siya makain ng shadow ay inactivate ng ibon ang power nito na tuluyang tumalo sa shadow. Nawalan naman siya ng malay pagkagising niya ay umaga na. Napansin pa niya na wala na ang marka at bumalik na rin sa normal si Nyangko Sensei. Sinabi naman ni Hinowi na pinakaayaw nito sa lahat ay mga taong katulad niya na hindi pinapahalagahan ang sarili. Nagulat naman sila nang biglang lumitaw si Masuzo. Dito nila napag-alaman na ang lahat ng nangyari ay planado nito para subukan kung karapat-dapat ba siyang magmay-ari ng pangalan nito. Sobrang nainis naman si Nyangko Sensei dito. Pero sinabi nito na kung makain siya ng yokai ibig sabihin hindi siya karapat-dapat na magmay-ari ng Book of Friends. Tinanong naman niya ang desisyon nito. Ayun naman dito ay nagka-interes ito sa kanya kaya hayaan muna nito na manatili ang pangalan nito sa Book of Friends. Nagpasalamat naman siya dito. Sinabi din ni Hinowi na pwede rin niya itong tawagin pag may kailangan siya. Saka na nagpaalam ang mga ito. Pagbalik naman niya sa bahay nila ay agad siyang pinagalitan ni Toko dahil sa biglaan niyang pagstay sa bahay ng iba. Nag-sorry naman siya dito. Pero mas nainis pa ito dahil hindi niya sinabi kung kanino siya nagstay pansamantala. Sa isip naman niya ay masaya siya dahil nakabalik na siya sa tinuturing niyang tahanan. Samantala nasa kalagitnaan naman ng kagubatan ng ating bida para hanapin si Nyangko Sensei. Nainis pa siya dahil nagyabang pa ito na may alam itong shortcut sa pupuntahan nila, pero ito rin pala ang maliligaw. Habang si Nyangko Sensei naman ay na-stress dahil sinabihan nito ang ating bida na sumunod lang dito, nagmo-moments pa ito nang bigla itong nadulas sa mga dahon. Nagtuloy-tuloy naman ito hanggang sa makalabas ito sa forest, sakto naman padaan si Tanuma kaya nagkabanggaan ang dalawa. Nang lapitan nito ang pusa ay na-realize nito na ito yung pusa ni Natsumi. Tinusok pa nito mukha ni Nyangko Sensei, saka tinawag na panta dahil ang baduy daw ng pangalan nito. Sobrang nanggigil naman si Nyangko Sensei dito. Nagulat naman si Tanuma dahil nakakapagsalita ito. Nabahala naman ito dahil hindi pa pala sinabi ni Natsumi kay Tanuma ang tungkol dito. Hinawakan naman ito sa ulo ni Tanuma, saka tinanong kung yokai ito. Ayun naman dito hindi ito basta-basta isang yokai lang dahil isa itong makapangyarihang nilalang. Masaya naman si Tanuma dahil first time niyang makipag-usap sa isang yokai. Sinabi naman ni Nyangko Sensei na malamang hindi sinabi ni Natsumi ang tungkol dito dahil hindi rin naman ito matutulungan ni Tanuma. Malungkot naman itong sumang-ayon. Tinanong naman nito kung kaano-ano nito ang ating bida. Sinabi naman ni Nyangko Sensei na follower niya si Natsumi. Nainis naman si Nyangko Sensei nang sabihin nito na mas mukha itong follower. Tinangkapan nitong atakihin si Tanuma pero biglang dumating si Natsumi at ginumbag ito. Nag-usap naman sila ni Tanuma. Dito niya inamin na bodyguard niya si Nyangko Sensei. Nag-sorry naman siya dito dahil hindi niya dito sinabi ang tungkol kay Nyangko Sensei dahil masyadong komplikado ang situation. Saka mas gusto niya mag-usap sila ng mga normal na bagay. Pinaalam naman niya kay Nyangko Sensei ang tungkol sa festival na magaganap kinagabihan. Excited naman itong sinabi na pumunta na sila agad. Nag-alangan naman siya dahil nag-aayos pa ang mga shop doon. Sinabi naman nito na wala itong pakialam. Wala naman silang nagawa kundi sumunod dito. Agad naman silang binati ni Sasada. Curious pa ito kung meron mga yokai sa paligid. Nang tignan niya ay nandun nga ang mga yokai sa festival. Pero hindi niya sinabi kay Sasada. Gusto pa sana nito makichika sa kanya pero tinawag na ito ng boss nito. Agad naman silang tumakas bago pa ito bumalik. Sakto naman pag-alis nila ay dumating ang batang fox para hanapin siya. Nagulat naman ito nang salubungin ito ng mga bully na yokai. Tinabig pa ng mga ito ang niluluto ng isang lalaki.
At dahil nasa anyong fox ang bata ay ito ang pinagbintangan ng lalaki, nainis naman ito sa mga bully na yokai, pero wala na itong nagawa nang hulihin ito ng lalaki. Sakto naman dumating si Notori para tulungan ito, inutusan naman nito ang follower nito na i-distract ang lalaki para makawala ang batang fox. Nagtakbuhan naman ang mga bully nang ma-realize ng mga ito na nakikita sila ni Notori. Samantala nag-decide naman sila Natsumi na tumambay sa bahay ni Tanuma. Pinakita pa nito sa kanya ang reflection ng isang tubig sa dingding nito paghapon, pero pag tumingin sa labas ay wala naman pond sa backyard. Nang tignan naman niya ay kitang-kita niya ang pond, pero hindi niya sinabi dito na nakikita niya ito. Nag-uusap pa sila nang bigla niyang maalala na hindi nila kasama si Nyongko Sensei. Samantala nang makita naman ni Susoda ang pusa na laging kasama ni Natsumi ay nagka-idea ito na pag nagstay ito doon ay sigurado babalikan niya ito, kaya agad itong naghanap ng tali. Nagpasalamat naman ang batang fox kay Notori. Nagulat pa ito nang tanungin ng batang fox kung kilala niya si Natsumi. Tinanggi naman ni Notori na kilala niya ang ating bida. Excited naman itong sinabi na pumunta ito sa festival para makita si Natsumi. Nagpaalam naman na ito kay Notori. Pag-alis nito ay inutusan ni Notori si Hiragi na sundan ang batang fox, saka ito nagpunta sa meeting ng mga exorcist. Sobrang gulat naman ni Nyongko Sensei dahil nang magising ito ay nakatali na ito. Napulot naman ni Tamiko ang isang pouch kaya excited nitong binigay kay Susoda ang pouch para pag may naghanap nito. Nagulat naman ito nang mapansin nito si Nyongko Sensei. Agad naman itong pinakawalan ng bata. Nabigla naman si Susoda dahil pagtingin nito ay wala na si Nyongko Sensei. Todo takbo naman si Tamiko habang kinakaladkad si Nyongko Sensei. Agad naman hinanap ni Natsumi si Nyongko Sensei pagdating nila sa festival. Sinadjust naman ni Tanuma na hiwalay nilang hanapin si Nyongko Sensei. Sumang-ayon naman siya dito. Samantala tinulungan naman ni Hiragi ang batang fox sa paghahanap nito ng pouch nito. Napansin naman nito na malungkot ang batang fox kaya tinanong nito kung ano laman ng pouch. Sinabi naman nito na importante ang laman nito. Natuwa naman ito nang yayain ito ni Hiragi na patuloy na hanapin ang pouch nito. Patuloy naman siya sa paghahanap kay Nyongko Sensei. Nang makita niya si Nishimura ay tinanong niya ang mga ito kung nakita nila ang pusa niya. Nang sinabi ng mga ito na hindi ay agad siyang umalis, sakto naman inabot na ng tindero ang binili ni Kitamoto pero bigla itong naglaho ng kukunin na nito. Nang hanapin niya ang binili niya ay nainis ang tindero dahil nakuha na daw niya ito. Makipag-argue pa sana ang mga ito pero wala na silang nagawa nang magalit na ang tindero. Masaya naman kinain ni Hinowi ang pagkain na kinuha nito kay Kitamoto. Nahanap naman na nila Hiragi ang pouch. Nang tangkain na ito kunin ng batang fox ay natakot si Susoda dito kaya tinangka nitong paluin ang batang fox. Sakto naman dumating si Natsumi, kaya kinuha niya ang fox para ilayo dito. Tinangka pa itong habulin ni Susoda pero tinawag ito ni Tanuma. Sinamantala naman ni Hiragi ang pagkakataon para kunin ang pouch. Saka nito iyon binigay sa batang fox. Nagpasalamat naman siya dito. Nag-usap pa sila saglit saka na ito umalis. Ininom naman ng batang fox ang gamot para pansamantala itong maging human. Hindi naman makapaniwala si Tanuma nang makita nitong may kasama na siyang bata. Na-realize naman nito na ito yung fox na dala niya. Kasama naman na nila itong naggala-gala sa festival. Habang nag-e-enjoy ang mga ito si Nyongko Sensei naman ay inis na inis dahil hindi man lang ito niligtas ni Natsumi. May nakita naman itong nagustuhan nitong pagkain kaya natukso ito. Pero nagimbal ito nang makita na si Susoda pala ang bantay ng napuntahan nito. Umakyat naman sila Natsumi sa mataas na parte ng bundok para makita nila mabuti ang fireworks. Nag-uusap pa sila nang nagulat sila nang makita nilang umaakyat sa bangin si Nyongko Sensei. Galit na galit pa ito sa kanya pero natigil ito nang magsimula na ang fireworks display. Kaya nanood na lang sila nito. Sa sobrang ganda nito pati mga yokai ay nakinood na rin.